Si Romeo ay isang walang silbing taunang lalaki na nagkunwaring napupuot sa pinakamagandang babae sa paaralan, ngunit palihim pala siyang may gusto dito. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong magtapat sa kanya, nakakagulat na pumayag siya, ngunit dapat nilang ilihim ito or magiging panganib na maging traidor sila sa kanilang bansa. Bago mangyari iyon, araw-araw na nagre-rally ang dalawa sa kanilang mga kaklase sa labas ng kanilang dorm para mag-away na parang wannabe gangster. Ito ay dahil nanggaling sila sa magkaibang bansang magkaribal, at kailangang mag-aral sa iisang paaralan. Si Romeo ay mula sa silangang bansa ng Tuwa, at si Juliet ay mula sa kanluran. Ang mga mag-aaral mula sa dalawang bansa ay pinaghiwalay sa dalawang dormitoryo, ang dormitoryo ng Black Dog para sa mga taga-Tuwa na estudyante at ang dormitoryo ng White Cat para sa mga mag-aaral sa kanluran. Gayunpaman, hindi iyon sapat para pigilan silang mag-away araw-araw. Isang partikular na araw, sa isa sa kanilang pag-aaway, nakiusap si Scott, isang White Cat sa unang taon na tila may gusto talaga kay Juliet, na hayaan siyang lumaban para sa kanya. Habang ang may salamin na Prince Charming ay nagsasalita pa rin sa kanya, sinuntok siya ni Romeo sa mukha. Pagkatapos ay itinaas niya siya sa hangin tulad ng isa sa mga wow match, habang pinag-uusapan kung paano si Scott ay isang kalunos-lunos na pag-aaksaya ng espasyo. Bago niya may hampas ang kaawa-awang tulala sa lupa, sinampal siya ni Juliet ng kanyang baton, na pinalipad sa bakuran. Habang karga si Scott, hinarap niya si Romeo at hiniling na lumapit sa kanya dala ang lahat ng mayroon siya, ngunit tumanggi ito, at sinabing ang mga lalaki lang na hindi alpha male ang pumapatol sa babae. Nagpagalit ito kay Juliet, dahil naniniwala siyang ginagawa niya itong talunan sa pamamagitan ng pagtanggi na labanan siya tulad ng gagawin niya sa iba. Nang malapit na siyang magreklamo, dumating ang prefect ng mga White Cat, at pinagalitan sila ng kanilang pinuno na si Anna dahil ginawa nilang wrestling ring ang bakuran ng paaralan. Sinabi sa kanya ni Romeo na wala siyang karapatang mag-utos sa mga Black Dogs, dahil hindi sila nasa ilalim ng kanyang utos. Kaya, nagbanta siyang tatawagan ang kinatawan ng mga Black Dogs na prefect. Sapat na ito para pigilan ang anumang sagot ni Romeo at tapusin ang laban, dahil walang gustong magkaroon ng gulo. Maya-maya, isang galit na si Romeo ang nakatayo sa labas, sinusubukang batasin ang isang haligi. Hindi siya galit dahil hindi pa nila natalo ang mga White Cat, galit siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman niya para kay Juliet na kinakabalisa niya sa loob. Nagkataon na gusto na niya si Juliet mula pa noong mga bata pa sila, kaya naman hindi niya ito sinubukang awayin sa tuwing mag-aaway ang kanilang mga grupo. Nakahanda rin siyang tuluyang tapusin ang buhay ni Scott, dahil nagseselos siya na ang talunang lalaking iyon ay nakakasama ng kanyang minamahal. Naalala lang kung paano hinawakan ng talunang iyon ang kamay ni Juliet kanina ay sobrang galit na si Romeo, kaya sinuntok niya ang haligi. Napagtanto niya na kung hindi niya ipagtatapat ang kanyang nararamdaman kay Juliet sa lalong madaling panahon, magpapatuloy siya sa pagnanais dito na parang isang talunan. Samantala, ang mga White Cat ay nasa gym at nag-sparring lessons. Madaling dinasarmahan ni Juliet ang kanyang kalaban at nagpasalamat sa isang kawili-wiling sparring session. Pagkatapos ay lumapit si Scott sa kanya at inabot sa kanya ang isang tuwalya habang pinupuri ang kanyang mga kakayahan, sinabing maaari niyang itomba si Romeo ng walang kahirap-hirap. Pinasalamatan siya ni Juliet para sa kanyang mabubuting salita, ngunit sinabi sa kanya na ihinto ang pagiging isang kalunos-lunos na talunan dahil alam niyang ang kanyang kakayahan sa espada ay halos hindi pa sapat na malakas. Sinabi niya na kailangan pa niyang magsanay ng higit pa upang maging sapat na malakas upang baguhin ang mundo. Idinagdag din niya na ayaw niyang may nagmamaliit sa kanya tulad ng ginawa ni Romeo sa pamamagitan ng pagtanggi na hamanin siya ng away. Sa pag-iisip kay Romeo ay nagalit siya kaya napunit niya sa kalahati ang tuwalya na hawak niya. Alam ni Romeo na nanunood mula sa labas ng gym, sa kanya ang biglaang galit ni Juliet, kahit hindi niya narinig ang sinabi nito, at napaisip siya kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong makasama ito. Pagkatapos, dalawang White Cat ang lumapit sa gym kasama ang tatlong nanginginig na bata na taga Black Dog Elementary School. Kaagad, sinubukan ni Romeo na magpakabayani, ngunit muling umatras ang kanyang mga hakbang nang makita niya si Juliet na papalabas ng gym. Habang nagtatago siya sa likod ng dingding, pinakinggan niya ang sinasabi ng mga White Cat, na nagdala sa mga bata. Ayon sa kanila, ang mga bata ay nag-spray ng graffiti sa pintuan ng kanilang dormitoryo,
kaya nais nilang turuan sila ng leksyon. Tinanong ni Juliet ang mga bata kung bakit nila ginawa iyon, at sinabi ng isa sa kanila na ito ay kabayaran para sa mga white cat na tinawag silang mahina. Kung paano siya magsalita ay naitulak siya sa lupa ng lalaking nakahawak sa kanyang kamay. Nang sinubukan niyang hampasin ang bata, pinigilan siya ni Juliet at hinarap ang bata, sinabing mahina talaga siya. Sinabi niya sa kanya na ang paghampas ay nagpapatunay lamang na siya ay isang bata, at hindi iyon makakatulong sa kanyang mga kaibigan kung sila ay nasa problema. Inis na sinita siya ng bata habang sumusumpa itong patunayan na hindi siya mahina, ngunit hindi siya hinayaan ng kanyang maliit na sukat na mapatambo siya sa lupa. Sa halip, ginawa nito na tila siya ay nakayakap sa kanya, ngunit si Juliet ay sapat na mabait upang kilalanin ang kanyang mga pagsisikap. Tinulungan niya at pinunasan ang dagwang ilong nito, at nangakong haharapin siya sa susunod na darating siya na maghahanap ng away. Ang kanyang tugon sa batang lalaki ay nagpagalit sa iba pang mga white cat, at itinuro nila na ang pagpapaalis sa mga bata ay magbibigay daan sa mga black dogs na bumaba ang tingin sa kanila. Sinabihan sila ni Juliet na magpakato sila, at sinabing dapat nilang ikahiya ang kanilang mga sarili sa pagpapatol ng bata. Habang pinagmamasdan ni Romeo ang pagsaway nito sa kanila, hindi niya maiwasang humanga sa kanya at lalo pang naging determinado na ipaalam sa kanya ang nararamdaman nito. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na umalis siya sa kanyang pinagtataguan hanggang sa napansin niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya. Hiniling ni Juliet na malaman kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi niyang pumunta siya dito upang magreklamo ngunit agad na tumakbo palayo bago pa sila makapagtanong sa kanya. Nagpagalit ito kay Juliet, at nagreklamo siya na pumunta lang siya para asarin siya gaya ng dati. Nasa tapat ng gym sina Kinto, Kotsoji, at Maro, at nang makita nilang tumakbo si Romeo sa harap nila, nagtaka si Kinto kung ano ang ginagawa niya sa gym. Sinabi ni Kotsoji kay Kinto na huwag abalahin ang sarili sa talunang iyon at itinuro na aalis din si Juliet sa gym. Ayon sa kanya, palagi siyang naglalakad sa kanyang dorm na mag-isa, na siyang perpektong pagkakataon para turuan siya ng mga ito ng leksyon. Maya-maya, habang naglalakad si Juliet papunta sa kanyang dorm, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya tumalikod siya para harapin ang mga sumusunod. Laking gulat niya, hirap huminga ang dalawang sumusunod na talunan dahil nakalimutan nilang lagyan ng butas ang mga plastic bag na nasa mukha nila. Nakilala sila ni Juliet sa kanilang mga boses at mabilis na pinatumba ang dalawang lalaki. Gayunpaman, minamaliit niya ang sitwasyon, at nang tumalikod na siya para umalis, sinabuyan siya ni Maro ng pepper spray. Pinayagan nito si Kotsoji na sunggaban siya at hawakan siya sa pwesto, habang inutusan ni Maro si Kinto na takpan ng tape ang kanyang bibig. Nang mailagay ng maayos ang tape, inilabas ni Maro ang kanyang kutsilyo at ginamit ito para punatan ang kanyang kamiseta. Biglang sumulpat si Romeo nang wala sa oras at hinawakan si Juliet, itinulak siya sa ilang mga palumpong. Nang mapagtanto ni Juliet na si Romeo ang umakbay sa kanya, napaatras siya sa takot. Sinubukan ni Romeo na ipaliwanag na wala siyang balak na masama, ngunit nawala ang kanyang mga salita nang makita ang kanyang mga luha. Matapos umalis si Juliet, at bumalik siya sa dormitoryo ng Black Dogs, kung saan hinarap niya sina Maro, Kinto, at Kotsoji at pinahirapan sila habang sinisisi niya ang mga ito sa pagsira sa kanyang buhay. Biglang may tumama na palaso sa ulo ni Maro, ngunit ang tanging inaalala ni Romeo ay ang note na nakadikit dito, dahil galing ito kay Juliet. Sa kanyang tala, hiniling niya sa kanya na salubungin siya ng mag-isa sa tabi ng fountain, na pinagtataka ng talunan nating bida kung gagawa ba siya ng isang pagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Gayunpaman, pagdating niya sa fountain, nakasalubong niya si Juliet na may hawak na dalawang espada. Nang walang paligoy-ligoy, tinanong niya kung niligtas siya nito kanina dahil sa awa at sinabi kung iyon ang dahilan, wala itong pinagkaiba sa pag-atake sa kanya. Inamin niya na ayaw niya sa sinuman, lalo na sa kanya na maawa sa kanya, dahil pinagmumuka nitong mahina siya, na hindi naman totoo. Habang sinasabi niya ito, nagsimula siyang umiyak, kaya tiniyak ni Romeo sa kanya na hindi niya kailanman iisipin na mahina siya. Siyempre, hindi siya naniwala sa kanya at ipinunto niya na lagi siyang nagpipigil sa tuwing nag-aaway sila, na sa tingin niya ay dahil hindi siya naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.
Napagtanto ni Romeo na ang pagnanais ni Juliet na maging malakas at matalino ay nagugat sa pagnanais na patunayan ang kanyang halaga, dahil hindi niya mamanahin ang titulo at kapalaran ng kanyang ama. Nainis sa sarili dahil sa pananakit sa kanya habang sinusubukang protektahan siya, nagpasya siyang ibigay ang lahat sa kanilang laban. Sa kanilang pag-aaway, hindi inaasahang ipinagtapat ni Romeo na mahal niya ito, na ikinagulat ni Juliet. Gayunpaman, ibinasura niya ang kanyang pag-amin bilang isang biro. Ngunit iginiit ni Romeo na totoo ito, at ibinunyag na ang kanyang damdamin ang dahilan kung bakit hindi niya ito nilalabanan ng seryoso. Habang patuloy silang nag-aaway, iginiit ni Romeo na totoo ang kanyang nararamdaman at sinabing ang gusto lang niya ay makatabi siya. Sa sobrang gulat ay itinulak siya ni Juliet sa fountain. Gayunpaman, pumasok din siya sa fountain at nilapitan siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kahit na siya ay isang talunan, handa siyang bigyan siya ng isang pagkakataon, na nagpapaiyak sa kanya. Gayunpaman, binalaan siya nito na walang makakaalam tungkol dito, at pumayag si Romeo dahil siya ay isang desperado na lalaki. Pagkaraan ng mga araw, nang magharap ang mga Black Dog at White Cat sa unang taon, kinaladkad ni Romeo si Juliet palayo sa laban, at nang tanungin niya kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na ito ay dahil gusto niyang gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama niya. Hindi napahanga, sinabi sa kanya ni Juliet na siya ay kumikilos tulad ng isang gutom na gutom sa pag-ibig at nagsimulang maglakad palayo. Nagulat si Romeo sa malamig na tugon nito, dahil umaasa siya, or mas naisip, na isa sila sa mga nakakainis na sweetheart couple. Sinubukan niyang manatili siya sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya, at pag-uusap tungkol sa kung gaano niya kagustang laging nasa tabi niya, anuman ang kahihinatnan nito. Sa kasamaang palad, biglang sumulpat si Hasoki kaya walang iniisip na hinawakan ni Romeo ang mukha ni Juliet para maiwasang maghinala si Hasoki. Nagpagalit ito kay Juliet, kaya sinipa niya ang panga nito, pinilit itong bitawan ang mukha nito bago ito matamba at mawalan ng malay. Noong araw na iyon, habang nag-iisa si Juliet sa changing room, narinig niya ang boses ni Romeo na tumatawag sa kanya. Noong una, akala niya ay may naririnig siyang mga bagay-bagay, ngunit nang lumingon siya sa bintana at nakita ang wannabe Spider-Man sa tabi ng bintana, napasigaw siya. Sa sandaling nalampasan niya ang pagkabigla nang makita siya, sinubukan niyang isara ang mga kurtina at inakusahan siya ng isang maruming walang galang na lalaki. Pinakiusapan siya ni Romeo na makinig sa kanya, na nagsasabi na hindi siya pumunta upang makita siya na may masamang intensyon. Kaya, tinanong ni Juliet kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na nagsagawa siya ng ilang pagsisiyasat at nalaman na, sa kanyang bansa, ang mga mag-asawa ay nagpapalitan ng mga rosaryo bilang patunay ng kanilang pagmamahalan. Sinabi niyang gusto niyang bigyan siya ng isa para patunayan ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanya, ngunit bago niya maibigay ang rosaryo sa kanya, hinarang siya ni Scott. Nagkataon na umakyat din sa building ang talunan, pero binanggit niya na ito ay dahil binabantayan niya si Juliet at wala ng iba. Nang akusahan niya si Romeo na tangkaing salakayin si Juliet habang nakababa ang kanyang bantay, hindi agad ito itinanggi ni Romeo. Inatake niya si Romeo, at ang dalawang lalaki ay nahulog mula sa gusali habang si Juliet ay walang magawa. Nang imulat ni Romeo ang kanyang mga mata maya-maya, nagulat siya nang makitang hindi pa siya naisekay sa ibang mundo at bumalik na siya sa kanyang dorm, na nakapatong ang ulo sa kandanggan ni Hasoki. Nalilito, tinanong niya si Hasoki kung paano siya nakarating doon, at sinabi niya na nabalitaan nila na itinapon siya ni Juliet sa bubong. Sinubukan ni Romeo na ipaliwanag kung ano ang nangyari, ngunit pinutol niya ito, sinabing hindi niya kailangang mag-alala, dahil ang iba ay nagpunta upang ipaghiganti siya. Agad na lumabas ng dorm si Romeo, umaasang mahahanap si Juliet sa harap ng galit na Black Dog Troop. Nang muli niyang matagpuan si Juliet, tumakbo ito, kaya hinabol siya nito, nakikiusap na tumigil siya. Tumanggi si Juliet, at nang itanong niya kung bakit, narinig niya ang tunog ng pagtakbo sa likuran niya, napagtanto na ang iba pang Black Dog ay maghihiganti sa kanya. Sinubukan silang pigilan ni Romeo, ngunit bigla siyang inatake at halos hindi nakaiwas bago matusok ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng fencing sword ni Scott. Tinanong ni Romeo ang walang kaalam-alam na talunan kung ano ang kanyang problema, at sinabi niyang hindi niya sila hahayaang lumapit kay Juliet, dahil sasama siya sa iba pang White Cat.
Ang mga Black Dog ay nanumpa na sila ay magtuturo sa kanila ng isang leksyon, at bago pa sila mapigilan ni Romeo, ang magkabilang panig ay nagsimulang maghagis ng mga pag-atake. Si Romeo ay inatake ni Scott at ng dalawang iba pang lalaki na pinagtulungan siya. Sinipa siya ng mga ito ng malakas kaya hindi niya sinasadyang masira ang rosaryo. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari, nablangko ang kanyang isip, at walang isip siyang naglakad patungo sa isang estatwa. Bigla niyang kinuha ang estatwa at sinimulang inindayog ito na parang pamalo. Nagulat ang mga nakapaligid sa kanya dahil binuhat niya ito na parang walang kahirap-hirap, na ikinagulat nila kung siya ba ay si Superman in disguise. Nang simulan niyang paikutan ang rebulto, sinigawan siya ng mga ito na huminto, ngunit naka-autopilot si Romeo at walang pakialam kung may masaktan. Noong gabing iyon, inutusan si Romeo na mamitas ng damo bilang parusa sa pagsira sa rebulto, at habang ginagawa niya iyon, nakita siya ni Juliet at hiniling sa kanya na magsagwa ng bangka para sa kanya papunta sa lawa at sumunod siya. Habang nasa tubig sila, inamin ni Romeo na masaya siya na sa wakas ay nagkaroon sila ng ilang oras, ngunit biglang sinubukan ni Juliet na tikman ang kanyang aset. Nagtataka, sinabi ni Romeo sa kanya na siya ay kumikilos ng napakabilis, ngunit inutusan niya itong manatili, kaya ginawa niya. Doon niya napagtanto na inilabas niya ang rosaryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari niyang ihagis ang rosaryo sa lawa, at nangakong bibili ng mas maganda kapag pumunta siya sa bayan. Sa halip na gawin iyon, pinapikit siya ni Juliet. Kaya, ginawa niya, ngunit nang maramdaman niyang malapit na ito sa kanya, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Juliet sa perpektong posisyon ng pagkiss. Nag-init ang ating bida na parang takori. Nagulat sa kanyang mga aksyon, umatras si Juliet at nagreklamo tungkol sa hindi niya pakikinig sa kanya. Sinubukan ni Romeo na ipaliwanag ang sarili, ngunit napatikom ito nang maramdaman ang rosaryo na inilagay nito sa kanyang leeg habang nakapikit ang mga mata nito. Maniwala ka man or hindi, tinanong ng talunan nating bida kung siya ay isang alchemist, dahil talagang naniniwala siyang inayos niya ang rosaryo. Sinabihan siya ni Juliet na huwag-huwag mag-isip ng walang kabuluhan, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sa kanya ang rosaryo na suot nito. Sinabi niya na ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari dahil ito ay regalo mula sa kanyang ina, ngunit nais niyang magkaroon ito bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Romeo na kung ang rosaryo ay mahalaga sa kanya, dapat niyang itago ito, ngunit iyon ang nagpagalit sa kanya. Kaya, nagsimula siyang magsagwan sa bangka. Dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, sinubukan niyang pigilan siya at aksidenteng nahulog sa lawa. Sa halip na tulungan siya, sinabihan siya ni Juliet na mag-ukol ng oras para isipin kung ano ang kanyang nagawang mali at sumagwa ng bangka, kahit na nakiusap siya sa kanya na tulungan siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Makalipas ang ilang araw, nag-disguise si Juliet bilang isang male Black Dog student para makadate niya si Romeo. Nagkataon na noong nakaraang araw, walang kahihiyang nakiusap si Romeo kay Juliet na magbihis ng ganoon para makapag-date sila, at pumayag naman ito. Paglabas ng magjowa sa paaralan, isang grupo ng mga Black Dog na estudyante ang lumapit sa kanila at tinanong si Romeo kung sino ang kasama niya. Sagot ni Romeo na pinsan niya si Julio. Nang mapagmasdan siyang mabuti ng mga lalaki, naramdaman nilang bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso, na nag-iiwan sa kanila ng katiyakan kung para saang koponan sila nakalaban. Hindi nagtagal, mas maraming estudyanteng Black Dog ang sumali sa grupo, na naakit sa kagwapuhan ni Julio at sabik na makasama siya. Na-frustrate si Romeo dahil kapag kasama nila siya at si Juliet ay masisira ang plano niya para sa kanilang date. Sa huli, sinundan sila ng grupo sa bayan, at nang pagbabantaan niya na sasaktan sila kung hindi sila aalis, mabilis nila siyang pinahirapan. Sa panahon ng kaguluhan, sinabi ng ilang mga babae na tila nasa sabik siya at sinabi kay Juliet na ito ang unang pagkakataon na nakita nila siya ng ganoon. Ipinaliwanag nila na sa isang normal na araw, si Romeo ay kumikilos ng mas masama kaysa sa mga kalaban at nag-iisa, kaya lahat ay umiwas sa kanya na parang salot. Ang impormasyong ito ay nagpagulat kay Juliet, dahil si Romeo na nakilala niya ay hindi ganoon. Pumunta ang grupo sa isang seaside restaurant para mananghalian, ngunit pagdating nila, nadiskubre nilang nakabuk na ang buong restaurant na ikinainis ni Romeo.
Iminungkahi ng iba na pumunta sila sa isang lugar ng Roman, at habang naglalakad sila palayo sa restaurant, nakuha ni Juliet ang atensyon ng babae na nagpareserba ng lugar. Sa lugar ng Roman, aksidenteng nabuhos ni Juliet ang laman ng kanyang mangkok sa kanyang pantalon, kaya sinubukan siyang tulungan ni Romeo na linisin ito. Gaya ng nakagawian, hindi tumigil sa pag-iisip ang ating bida at sinubukang ibaba ang kanyang pantalon, nakalimutang babae siya. Ito ay nakakuha sa kanya ng suntok sa mukha mula kay Juliet, dahil ang kawawang babae ay napahiya sa kanyang mga aksyon. Pagkaalis ng Roman Place, pumunta sila sa amusement park, at dahil desperado na si Romeo na mapag-isa kasama si Juliet, hinailan niya ito papasok sa haunted house. Sa kasamaang palad para sa kanya, natakot si Juliet kaya sinuntok niya pareho siya at ang zombie na sinusubukang takutin sila bago tumakbo. Hinabol siya ni Romeo ngunit hindi niya ito mahanap, kaya lumuhad siya sa tabing dagat, nilamon ng kalungkutan habang inaakala niyang umalis na si Juliet. Pagkatapos, dumaan si Mauro at ang kanyang mga barkada, at nang mapansin si Romeo, nagpa siya silang maghayganti sa pagpapahirap na ginawa niya sa kanila noong mga nakaraang araw. Sinipa siya ni Mauro sa tubig, at nagpumiglas si Romeo na manatiling nakalutang habang sinubukang lunurin siya ni Mauro sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, dumating si Juliet at magiliw na pinakiusapan si Mauro na huminto. Sa halip na makinig, tinangka ni Mauro na sandutan siya sa mga mata. Mabilis sa kanyang mga paa, hinawakan ni Juliet ang kanyang braso, binalibag siya sa lupa, at binalaan siya na huwag nang magtapon muli ng mga tao sa dagat. Nang maglaon, sa tore ng simbahan, nagpasalamat si Romeo kay Juliet sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagalit siya na ang kanilang date ay hindi napunta sa plano. Tiniyak sa kanya ni Juliet na hindi siya galit at natutuwa siyang makilala siya ng lubusan. Ipinahayag niya na magiging bukas siya sa pagpunta sa isa pang date, na labis na ikinatuwa ni Romeo. Sa kasamaang palad, panandalian lang ang kanyang kaligayahan, dahil kailangan niyang magpanggap na nakikipag-away sa kanya nang biglang sumulpat si Scott. Makalipas ang isang buwan, hiniling ni Romeo kay Juliet na panatilihing bukas ang kanyang schedule 3 araw mula sa araw na iyon, dahil ito ang kanilang isang buwang anibersaryo. Gaya ng ipinangako ni Juliet na gagawin niya ang hinihiling niya, dumating kaagad sina Hasoki at Scott. Nagkunwaring matinding nag-aaway sina Romeo at Juliet para maiwasan ang mga hinala. Nang sa wakas ay huminto sila, tinanong nila sila kung bakit sila hinahanap. Sinabi nila sa kanila na ito ay dahil si Princess Char, na sikat na tinatawag na Tyrant Princess, ay bumalik sa paaralan. Ang balita ng pagbabalik ni Char sa buong paaralan ay parang naging isang wildlife na nagpapagulo sa mga white cat, at dali-dali nilang inayos ang lugar at naglagay pa ng red carpet para makalakad si Char na parang siya ang reyna ng England. Habang naglalakad siya sa carpet, huminto siya sa harap ni Scott at iginiit na magbiro ito sa kanya, ngunit sinabi kung boring ang biro, sasampalin niya ito. Walang ibang pagpipilian, sumunod si Scott. Ngunit bago pa man niya masimulan ang pagbibiro, sinaktan siya ng prinsesa. Nang tanungin niya kung bakit niya ginawa iyon nang hindi naririnig ang kanyang biro, sinabi niya sa kanya na ito ay dahil ang kanyang kaawa-awang pag-iral ay nakababagot na. Pagkatapos, lumapit si Juliet kay Char at binati siya pabalik sa paaralan. Nagpasalamat si Char sa kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok, na inireklamo ni Juliet. Kaya humingi ng paumanhin si Char bago humarap kay Romeo at sa mga Black Dog students. Nagreklamo siya tungkol sa hindi nila pagsali sa mga white cat para salubungin siya, ngunit walang pakundangan na pinaalalahanan siya ni Romeo na hindi niya sila tapat na mga sakop na maaari niyang utusan. Natawa si Char at sinabihan si Romeo na pwede niya itong gawin kung gusto niya. Kaya sinubukan ni Romeo na salakayin siya para patunayan na hindi siya natatakot sa kanya. Gayunpaman, bago siya matamaan, kumpiyansa niyang sinabi na nililigawan niya si Juliet, na naging dahilan upang ihinto niya ang kanyang mga aksyon. Nang sinubukan niyang tanggihan ito, sinabi sa kanya ni Char na alam niyang binihisan niya si Juliet bilang isang lalaki, na ikinagulat niya. Gayunpaman, itinanggi niya ang lahat, kaya't inilabas niya ang larawan nila ni Juliet na magkasama. Laking gulat ni Romeo nang makita ito kaya napasubsob siya sa kanyang likuran, ngunit nakita ng lahat ng nanunood si Char na nag-flash sa kanya sa kanyang katawan.
Pagkatapos ay sinurpresa siya ni Char sa pagsasabing hindi niya sasabihin ang kanyang sikreto basta pumayag itong maging tapat niyang allipiers. Bilang pinuno ng mga Black Dogs, ang paggawa ng gusto ni Char ay mahirapa sa kanya, ngunit dahil desperado si Romeo na ilihim ang kanyang relasyon, pumayag siya. Nagsimula si Char sa pagpapamasahe sa kanya sa harap ng lahat, na ikinagulat nila, ngunit hindi napansin ni Romeo dahil sa sobrang asar niya. Nang sa wakas ay tumangala siya, nakita niya si Juliet na binigyan siya ng kakaibang tingin, na ikinabahala niya na nadismaya ito sa kanya. Biglang tumalon si Hasoki sa ibabaw niya, at sinimulan siyang sampelan habang sinasabi nitong bumalik sa kanyang katinoan. Ang iba pang Black Dogs ay nadismaya kay Romeo at tinawag siyang talunang leader dahil inaakala nilang ginagawa niya ang lahat ng iyon dahil sa matinding asset ni Char. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Char si Romeo sa isang liblib na lugar at sinabi sa kanya na kailangan niyang tumakbo sa tuwing maririnig niya itong ito. Napalingon siya sa mapanghamon na ekspresyon ni Romeo, at nang magsimula siyang maglakad palayo, sinabi niyang ipapamahagi niya kaagad ang mga larawan sa paligid ng paaralan. Hinawakan ni Romeo ang kamay niya at napaluhod, nakikiusap na huwag isagawa ang kanyang mga pananakot. Bilang tugon, tinadyakan ni Char ang kanyang ulo at pinaalalahanan siya kung ano ang mangyayari kung ang kanyang sikreto ay lumabas, na nagparamdam sa kanya na mas maaapektuhan si Juliet. Pagkatapos niyang iwan si Char, lumapit si Juliet sa kanya at tinanong kung mas gusto niya ang mga babae na may mas malalaking plot armor habang tinitingnan ang mas maliit na saka niya. Sinubukan ni Romeo na ipaliwanag na hindi siya naaakit kay Char, ngunit sumipol si Char bago niya mailabas ang mga salita. Pagkatapos ay hiniling niya kay Juliet na hintayin siya, sinabing babalik siya pagkatapos ayusin ang ilang mga issue. Ang mga issue na iyon ay siya pala ang umaarte bilang tauhan ni Char dahil gusto siyang ipahiya ng mapagmataas na prinsesa sa harap ng buong paaralan. Lahat ng mga nakasaksi sa kahihiyan ni Romeo ay nadismaya sa kanya at napagpasyahan na siya ay nagtaksil sa kanila. Kaya iminungkahi ni Maru na tapusin siya. Habang lumilipas ang araw, sa tuwing susubukan ni Romeo na kausapin si Juliet, sisipol si Char para makatakbo ito para gawin ang gusto nito. Nang sumapit ang gabi, pinuntahan ni Romeo si Juliet, ngunit nagulat siya na wala itong sando at may dumi na lumalabas sa kanya. Nag-aalala, tinanong ni Juliet kung ano ang nangyayari, at sinabi niya sa kanya na hindi niya maaaring sabihin sa kanya ang mga detalye ngunit nangakong paprotektahan siya. Hindi naintindihan ni Juliet ang mga dahilan niya sa pagsasabi nito, ngunit hinimok niya itong huwag sumuko at itinulak siya palayo nang marinig nilang muling sumipol si Char. Nang makatagpo niya si Char sa White Cat Room, nagpasya siyang makipaglaro sa kanyang mga laro hanggang sa makakita siya ng isang bagay na maaari niyang i-blackmail sa kanya. Nang maglaon, nang bumalik si Romeo sa kanyang dorm, natuklasan niyang itinapon na nila ang kanyang mga gamit sa labas dahil itinuring nila siyang traidor. Sinabi sa kanya ni Maru at ng kanyang grupo na nakiusap si Hasoki na huwag siyang tapusin, dahil sigurado siyang bina-blackmail siya ni Char sa lahat ng mga bagay na iyon. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Romeo ang kanyang trabaho bilang matapat na tauhan ni Char, na nag-aalaga sa kanya sa bawat kapritsyo at pinapayagan siyang gawin ang gusto niya sa kanya. Nagpatuloy ito sa loob ng 2 araw na sunod-sunod, ngunit sa ikatlong araw, pumuslit siya sa silid ni Char na umaasang makakahanap ng magagamit laban sa kanya. Sa kasamaang palad, hinala ni Char na may gusto siya at bumalik sa silid ng mga sandaling iyon, kaya mabilis siyang nagtago. Sinuri ni Char ang lahat ng posibleng taguan sa silid ngunit nagulat siya na wala siya roon. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na may isang lugar na hindi niya nasuri, at tulad ng hinala niya, si Romeo ay nagtatago doon. Ang lugar ay isang nakatagong compartment sa likod ng salamin, at doon ay 12-dosenang mga larawan ni Juliet mula noong siya ay bata pa. Lihim pala na in love si Char kay Juliet at kinukunan siya ng litrato na parang stalker. Ipinunto ni Romeo na ginawa niya ang lahat para mapaghiwalay siya kay Juliet, dahil nagseselos siya na hinding-hindi siya papatulan ni Juliet. Sinubukan ni Char na salakayin si Romeo, ngunit naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake nito, kaya itinulak siya nito sa pader at sinabihan siyang huwag biruin ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya ito maiintindihan. Sa kanyang pagtataka, nagsimula itong umiyak at nagmamakaawa sa kanya na huwag ilayo sa kanya si Juliet dahil siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Maya-maya lang ay narinig na nila ang boses ni Juliet sa labas ng pinto,
at nagpanik si Char, sa pag-aakalang mabubunyag ang kanyang sikreto. Pero tiniyak ni Romeo na magiging maayos ang lahat. Inutusan niya itong pigilan si Juliet kaya sinagot nito ang pinto at sinubukang pigilan si Juliet na makapasok sa silid, pero pumasok pa rin si Juliet. Buti na lang at bumalik si Romeo sa nakatagong compartment at kinuha lahat ng mga larawang nahulog sa lupa kasama niya. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Char, at habang pinapanood niya si Juliet na nagsusuklay ng buhok, inamin niyang natakot siyang bumalik sa paaralan dahil akala niya ay ayaw ng makipagkaibigan ni Juliet sa kanya. Sinabi sa kanya ni Juliet na kahit anong mangyari, magiging kaibigan niya ito. Kaya't ang dalawang babae ay nagkaroon ng ilang sandali bago umalis si Juliet. Nang wala na siya, binuksan ni Char ang secret compartment at pinalabas si Romeo, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit tinulungan nitong itago ang kanyang sikreto. Sinabi sa kanya ni Romeo na ito ay dahil sa pareho sila ng gusto at idinagdag na kailangan niya ng isang bagay upang ay blackmail siya. Kinagabihan, nakipagkita si Romeo kay Juliet sa tabi ng lawa, at habang nag-uusap sila, napansin niyang suot nito ang rosaryo na binili nito para sa kanya. Sinabi ni Juliet na naayos niya ito dahil hindi niya maitatapon ang isang bagay na ibinigay nito sa kanya, dahilan upang mapaiyak ang ating bida. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Char at, tulad mo, nagtataka siya kung paano napapayag si Juliet upang makipag-date sa isang kalunos-lunos na talunan tulad ni Romeo. Pagkalipas ng ilang linggo, si Juliet ay nasa Black Dog dorm na nakasuot ng kanyang gender-bender self, si Julio, dahil pinakiusapan siya ng kanyang boyfriend na pumunta dahil hindi siya makaalis sa dorm. Habang ginagawa nila ang kanilang annual study camp para sa kanilang paparating na pagsusulit, si Maru at ang kanyang barkada ay walang balak na sumali sa study camp, ngunit nagbago ang isip ni Maru nang makita niya si Juliet. Nang makita siya ni Romeo, sinabihan niya si Maru na umalis na dahil baka magkalat ang kanyang kawalang isip at magdulot ng problema. Ngunit itinuro ni Maru na ang isang tao na kailangang tumayo sa isang upuan upang itaas ang kanyang IQ ay walang karapatang magdesisyon kung siya ay pinapayagang mag-aral kasama ang grupo. Nang malapit ng mag-away ang dalawang talunan, dumating si Hasoki na may dalang megaphone at inutusan ang lahat na maupo, dahil magsisimula na ang study camp. Nagulat si Juliet sa inasal ni Hasoki, kaya ipinaliwanag ni Romeo na gaya ni Superman na nagiging si Clark nang magsuot ito ng salamin, nagiging ibang bersyon din si Hasoki kapag nagsusuot ito ng salamin. Sinabi niya na kahit na si Hasoki ay kahawig ng isang ordinaryong babae, ito ang pinakamatalino na taong kilala niya at mabait na ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga utak munggo na tulad nila. Sa panahon ng study camp, nagbigay si Hasoki ng ilang pagsusulit para gawin nila, at naisip ni Romeo na ito ang perpektong pagkakataon upang ipakita ang kanyang limitadong kakayahan sa pag-aaral. Gayunpaman, sa sandaling nabasa niya ang unang tanong, nakatulog siya. Dahil dito, pinili siya ni Hasoki, ngunit hindi sa paraang iisipin ninyong mga taong maruruming mag-isip. Ikinabit niya ang mga panipit sa mga talukap ng mata nito at hinayla iyon para piliting idilat ang mga mata nito, ngunit hindi iyon sapat para hindi siya magising, kaya't inipit niya ang buong mukha nito. Kinagabihan, tinulungan ni Romeo si Juliet na makabalik sa kanyang dorm sa pamamagitan ng imburnal, at pagkaalis niya, tumakbo si Hasoki sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ang mga kaganapan sa araw na iyon, sinabi ni Hasoki kay Romeo na natutuwa siyang bumalik na siya sa dati niyang sarili dahil may ginawa itong mga bagay na nagpaisip sa kanya na iniingatan siya nito. Nagulat si Romeo ngunit tiniyak sa kanya na hinding-hindi siya maglilihim sa kanya. Kaya, sinabi sa kanya ni Hasoki na palagi siyang magiging kakampi at pagkatapos ay umalis. Maya-maya, nagpakita si Char sa likod ni Romeo at sinimulan siyang sakalin habang nagrereklamo tungkol sa pagpasok niya kay Juliet sa kanyang dorm na nakadamit bilang isang lalaki. Nang pakawalan siya nito, inakusahan niya ito na two-timer na lalaki, dahil nakita niya itong kasama si Hasoki. Sinabi ni Romeo na magkaibigan lang sila ni Hasoki, pero ipinunto ni Char na hindi niya itatago sa kanya ang relasyon nito kung totoong kaibigan niya ito. Ikinatwiran ni Romeo na lahat ay may sikreto, ngunit napagod si Char sa pakikinig sa mga basurang ibinubugan niya at tumalon sa imburnal para bumalik sa kanyang dorm. Pagkaalis niya, pinag-isipan ni Romeo na sabihin kay Hasoki ang tungkol sa kanyang relasyon, ngunit natakot siya na hindi na ito makikipagkaibigan sa kanya. Samantala,
bumalik si Hasoki sa study room para ihanda ang pagsusulit para sa susunod na araw, ngunit pinuntahan siya ni Maru. Ibinunyag niya na alam niyang naglalaan ito ng kanyang oras para maghanda ng mga tanong at pangasiwaan ang study camp dahil kay Romeo, at tinanong niya kung ano ang espesyal sa isang walang silbing talunan na tulad niya. Paliwanag ni Hasoki, noong mga bata pa sila, wala siyang kaibigan dahil nerd siya. Ngunit nang matuklasan ni Romeo kung gaano siya katalino, patuloy niya itong ginugulo hanggang sa tinulungan siya nitong makapasa sa pagsusulit. Tuwang-tuwa siya sa score nito kaya idineklara niyang magiging kaibigan niya ito, at dahil doon, nagsimulang mapansin siya ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsumikap na maging kabaligtaran ni Sakura at matiyak na palagi itong nandyan para sa kanya. Itinuro ni Maru na sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng mga bagay na iyon, ipinakita niya sa lahat na siya ay desperada para sa kanyang atensyon, ngunit sinabi ni Hasoki na hindi siya naiintindihan nito. Pagkaalis niya ay pumasok sa kwarto si Romeo na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Nang makita ni Hasoki ang ekspresyon nito, napagtanto niyang narinig niya ang lahat ng sinabi niya kay Maru, na ikinahiya niya. Dahil si Romeo ay tall ang curious, tinanong niya kung bakit ginawa niya ito para sa kanya, at isiniwalat ni Hasoki na ito ay dahil mahal niya ito. Dahil sa guilt, sinabi sa kanya ni Romeo na hindi niya matatanggap ang nararamdaman niya dahil karelasyon niya si Juliet at humingi ng tawad sa paglihim nito. Sa susunod na sandali, sinubukan ni Hasoki na ipahayag ang kanyang relasyon sa dorm, ngunit mabilis na tinakpan ni Romeo ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ito ang nagpatahimik sa kanya at umamin na ang kanyang paghahayag ay nagpagulat sa kanya, kaya siya ay nakahinga ng maluwag, sa pag-aakalang ligtas ang kanyang sikreto. Gayunpaman, pinasuot siya ng puting robe at sinabihan siyang gumawa ng sepuko dahil sa paglabag sa Black Dog Code sa pamamagitan ng pag-ibig sa White Cat. Inalok pa niyang tapusin siya para hindi siya magdusa. Kaya, natakot si Romeo at tumakbo para sa kanyang mahal na buhay. Hinabol siya ni Hasoki. At habang tumatakbo sila, lumabas sina Kinto at Katsuji sa kanilang mga silid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makarating si Romeo sa kinatatayuan nila, sinubukan siyang hiwain ni Hasoki, ngunit napatalon siya sa daan, kaya hinampes niya ang damit ni Kinto at Katsuji. Matapos niyang sundan si Romeo sa labas ng bintana, lumabas si Maru mula sa kanyang silid at natagpuan ang kanyang mga kaibigan na walang mga suot na damit. Sa halip na magtanong, bumalik siya sa kanyang silid at nilock ang pinto upang hindi siya masundan ng mga ito. Sa White Cat dorm ay tumingin si Juliet sa labas ng kanyang bintana dahil narinig niya ang ingay na nagmumula sa dorm ng Black Dog. Nang makita niya si Romeo na hinahabol ni Hasoki, hinabol niya sila para alamin kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya si Romeo na nakasabit sa sanga ng puno na parang unggoy at hiniling niyang malaman kung bakit siya hinahabol ni Hasoki. Ipinaliwanag niya na nabaliw siya pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang relasyon, at nang tinanong ni Juliet kung paano niya planong lutasin ang isyu, nagpakita si Hasoki sa kanyang likuran. Mas lalo siyang nagalit nang makita siyang kasama ni Juliet, kaya sinubukan niyang atakihin ito, ngunit mabilis itong tumalon papalayo at napatumba kay Juliet. Naiwan silang dalawa sa isang kompromiso na posisyon, kaya inatake sila ni Hasoki dahil sa pagiging sweet sa kanyang harapan. Gayunpaman, biglang nagpakita si Char at pinigilan siya bago niya masaktan si Juliet, pinayagan si Romeo na sunggaban si Hasoki. Nagulat si Juliet nang makita si Char at tinanong kung bakit siya naroon. Kaya naman, inamin ni Char na alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Romeo. Sinabi niya na sinundan niya siya dahil gusto niyang panatilihin siyang ligtas at ibinunyag na dumating siya upang tapusin si Romeo. Biglang sinunggaban ni Romeo si Juliet at tinakasan ang dalawang babae na sinusubukang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit kailangan niyang huminto sa pagtakbo nang makarating siya sa gilid ng isang bangin. Iminungkahi ni Juliet na huminto sila sa pagtakbo at harapin ang mga babae, na sinabing maaari silang magbago ng kanilang isip kung kakausapin nila sila. Nang dumating ang mga babae, sinabi ni Romeo kay Hasoki na tapos na siyang tumakbo na parang duwag at handa na siyang humarap. Bilang tugon, sinita siya ni Hasoki, at dahil nagtiwala si Romeo sa kanyang plot armor, hindi niya sinubukang iwasan ang pag-atake nito at nataman siya sa ulo. Buti na lang at peke ang espada kaya medyo damyugo lang ito konti, pero hindi niya ito pinansin at sinabihan siya na gusto niyang manatiling kaibigan niya. Napaluha si Hasoki,
At habang sinasabi nito sa kanya kung gaano siya nasusuklam sa kanya, nahulog si Juliet sa isang bangin. Agad namang tumalon si Romeo para iligtas siya, nakalimutan niyang hindi pala siya marunong lumangoy, pero buti na lang at tumalon din sina Hasoki at Char para iligtas sila. Nang imulat ni Romeo ang kanyang mga mata at makumpirmang okay na ang lahat, gumaan ang pakiramdam niya, ngunit pinagalitan siya ni Hasoki dahil sa kanyang mga kalokohang ginawa. Humingi ng paumanhin si Romeo sa ginawa niyang pag-aalala, at ipinaliwanag na tumalon siya nang hindi nag-iisip dahil ang gusto lang niyang gawin ay iligtas si Juliet. Dahil sa mga sinabi nito ay napagtanto ni Hasoki na ang nararamdaman ni Romeo para kay Juliet ay kapareho ng nararamdaman nito para sa kanya, kaya muli itong umiyak. Kinabukasan, maingat na lumabas si Romeo sa kanyang silid, dahil natatakot siyang sinabi ni Hasoki sa lahat ang kanyang sikreto. Sa kanyang pagtataka, walang nagiba sa kanya, at si Hasoki ay kumilos na parang walang mali, na nagpagon sa kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang linggo, dinala ni Romeo si Juliet sa storage room ng kagamitan at hiniling na maghanda ito ng bento para sa kanya. Parehong nagulat at naaliw si Juliet sa kanyang kahilingan, dahil inaakala niyang dinala siya nito roon para gumawa ng balangkas. Gayunpaman, pumayag siyang gawan siya ng bento at dalhin ito sa kanya sa susunod na araw. Ang problema lang sa pangakong iyon ay hindi kailanman nakapagluto si Juliet ng isang beses sa kanyang buhay. Habang tinangka niyang ilabas ang kanyang panloob na ninugray, dumating ang kusinira upang kumpirmahin na siya ay tunay na nagluluto ng pagkain at hindi nakikipaglaban. Sa sandaling iyon, tumunog ang oven, hudyat na handa na ang kanyang mga cookies, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga ito ay nasunog hanggang sa malutong. Nalungkot si Juliet dito, dahil alam niyang inaabangan ni Romeo ang kanyang bento, kaya nagdesisyon siya. Kinalaunan noong araw na iyon, nakatagpo niya si Romeo sa kwadra at binigyan siya ng isang mahusay na bento. Gayunpaman, tila hindi siya masyadong nasasabik nang hilingin niya kay Romeo na ibuka ang bibig nito para mapakain siya nito. Napansin ni Romeo na kakaiba ang ugali nito, ngunit dahil nasasabik siyang matikman ang kanyang pagkain, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig. Ang nakuha niya ay patikim ng sapatos ni Char, dahil lumabas nang wala sa oras ang nakakainis na babae at sinabing hindi niya ito hahayaang matikman ang pagkain ni Juliet bago siya. Pagkatapos ay mabilis siyang lumokso at inagaw ang bento bago tumakbo palabas ng kwadra kasama nito. Sinundan siya ni Romeo para kunin ang bento, ngunit umakyat si Char sa isang puno para iwasan siya. Nang subukan ni Char na tumalon sa isa pang puno, ang kanyang kamiseta ay sumabit sa isang sanga, kaya napilitan siyang bitawan ang bento. Lumipad ang bento hanggang sa mapunta ito sa ibabaw ng ulo ni Scott, kung saan siya nagsasanay para sa sports festival. Lumapit sa kanya si Juliet at humingi ng paumanhin, sinabing sa kanya ang bento. Sa halip na ibalik ito sa kanya, inakala ng delusional na talunan na ginawa niya ito para sa kanya at iginiit na sabay silang kumain nito. Biglang sinipa ni Romeo ang lalaki at kinuha ang bento, ngunit bumangon si Scott at hinamon siyang makipaglaban. Sinubukan siyang pigilan ni Juliet, ngunit iginiit niya na oras na para turuan ng leksyon si Romeo. Habang nag-aaway sila, binitawan ni Scott ang bento, at lumipad ito sa kulungan ng baboy. Bago pa ito makuha ni Romeo, nilamon na ito ng mga baboy, na ikinalungkot ni Romeo na hindi na niya natikman ang pagkain ni Juliet. Nang makita kung gaano kaawa-awa si Romeo, ipinagtapat ni Juliet na ang bento ay ginawa ng kusinira at hindi siya. Ang pag-amin na ito ay nagpasama kay Romeo ng 10 beses dahil hindi siya makapaniwala na nakipagduel siya para sa isang bento na inihanda ng kusinira. Si Juliet, na naawa sa kanya, ay iniharap sa kanya ang nasunog na cookies, at masayang kinuha ni Romeo ang mga ito. Binalaan siya nito na hindi ito masarap, pero sinabi ni Romeo wala na siyang pakialam dahil siya ang gumawa. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang matikman niya ang cookies at natuklasan na parang kabiguan ang lasa nito. Sinubukan niyang magpanggap na masarap ito, ngunit hindi siya kasing galing sa pagsisinungaling gaya ng manloloko mong ex, kaya nakita niya ang kanyang ginawa at sinaktan siya sa pagsisinungaling sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta si Romeo sa field para panuurin ang mga black dogs na nagsasanay para sa nalalapit na sports festival. Nang makita siya ni Morrow, sinabi nito kay Romeo na hindi siya pinapayagang sumali sa festival. Ito ay dahil natalo sila noong nakaraang taon dahil kay Romeo,
At habang nagtatalo sila tungkol dito, hindi nila napansin na pinapanood sila ni Hasoki. Ilang black dog na babae ang lumapit sa kanya, at pinayuhan siyang magpaganda para makasayaw niya si Romeo sa closing party. Ayon sa kanila, nagkaroon ng mga urban legend na ang babae at ang kanilang kasosyo sa sayaw ay nauuwi bilang mag-asawa. Hindi inisip ni Hasoki na gag-ana ito, ngunit tinawag ng mga babae si Romeo at tinanong kung sasayaw siya kasama si Hasoki. Tila nahihiya si Hasoki nang marinig ito, at sinabi ni Romeo na sasayaw siya sa kanya, na nagpapaasa sa kanya. Nang maglaon, nakipag-away si Romeo kay Scott dahil ang mga White Cat ay umaawit ng isang nakakahiyang kanta tungkol sa mga Black Dogs habang sila ay nagsasanay. Sinabi ni Scott kay Romeo na umalis at maghanap ng gagawin dahil alam niyang hindi siya sasali sa sports festival. Dahil sa inis, sinubukang suntukin ni Romeo si Scott, ngunit nahuli ang kanyang kamao ng isang blonde na babae na nagngangalang Sumali, na natuwa na napigilan niya ang suntok niya. Gayunpaman, nang sabihin niya ito sa isang lalaki na nagngangalang Abby, pinagalitan siya nito dahil sa pakikialam sa away ni na Romeo at Scott. Nakatitig lang si Romeo sa dalawa, nagtataka kung bakit inilabas dito ang low-budget na Harley Quinn at Joker mula sa kanilang pasilidad. Habang nanonood, lumuhad si Abby kay Juliet at tinanong kung liligawan niya ito kung mananalo siya ng MVP. Hinampas ni Juliet ang kamay niya at sinabing hindi siya makikipag-date sa mga taunang lalaki, na hindi naman naging offensive kay Abby. Gayunpaman, naramdaman niya ang matinding pagnanais sa dugo na nagmumula kina Romeo at Scott, dahil hindi nagugustuhan ng dalawang lalaki ang kanyang paglapit kay Juliet. Naramdaman din ito ni Sumali at sumugod kay Romeo, ngunit bago pa sila magkasagupaan, tumalon si Juliet sa pagitan nila. Sinabi niya kung gusto nilang lumaban ng masama, dapat silang maghintay hanggang sa sports festival upang gawin ito sa field. Nangako si Abby kay Romeo na sisirain niya ito sa festival. Sa gabi, pinadalhan ni Juliet si Romeo ng mensahe na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa field unang-una sa umaga upang matulungan niya itong mag-ensayo para sa 3-leg race, na ikinatuwa niya. Kinabukasan, nakatagpo niya si Juliet sa field, at pagkatapos niyang itali ang kanilang mga paa, napagtanto nilang problema pala ang kanilang height difference. Gayunpaman, determinado si Juliet na magsanay at inilagay ang kamay ni Romeo sa kanyang baywang, dahilan upang mawalan ng 1 litro ng dugo ang ating bida. Sa kalaunan, nagsimula silang tumakbo ng magkasama at natapos ang pagsasanay, na ikinatuwa ni Juliet. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang tunay na dahilan kung bakit niya ito inimbitahan na makipagkita sa kanya, ay upang matulungan siyang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Sinabi niya na alam niya na ang kanyang pagkabigo sa 100-meter race noong nakaraang taon ay nagpapahina sa kanya, ngunit sinabi sa kanya na maaari niyang gawin ito ng mas mahusay sa taong ito. Para mas mamotivate pa si Romeo, sinabi niya na kung ang isa sa kanila ay manalo ng MVP, ang isa ay kailangang gawin ang anumang sinabi ng nanalo at pumayag naman si Romeo. Kaya noong araw na iyon, nag-overboard siya sa pagsasanay sa Black Dog at inihayag na sasali siya sa 100-meter race, na labis nilang ikinainis. Nang sumunod na linggo, nagsimula ang 3 araw na pagdiriwang ng palakasan sa mga unang taon sa kanilang mga kaganapan sa unang araw. Gaya ng inaasahan, ipinahayag ni Juliet na mananalo ang mga White Cat, ngunit sinabihan siya ni Romeo na huwag maliitin ang mga Black Dogs. Ang unang kaganapan ng araw ay ang Tug of War, at halos matalo ang mga Black Dogs sa mga White Cat. Ito ay dahil si Sumali ang kanilang anchor, at kahit na maliit ang katawan ng babae, siya ay may lakas ng isang bakulaw. Sisiguraduhin na sana niya ang tagumpay ng koponan, ngunit binitawan niya ang lubod nang purihin siya ni Abby. Ang pangalawang event ay ang athletic course, at madaling nanguna si Morrow. Pero sa kabila nito, nagkalat siya ng mga glass spike sa lupa para pabagalin si Char. Hindi nagtagal ay natuklasan niyang walang silbi ang kanyang plano dahil pinabuhat siya ni Char sa ilang mga White Cat boy sa buong karera. Hindi makapaniwala si Morrow na walang sinabi ang referee tungkol sa kanyang panloloko, at pinuntahan ang lalaki para pagsabihan. Sa paggawa nito, nakalimutan niyang nasa karera siya, at nauna sa kanya si Char na tumawid sa finish line. Nang oras na para sa lunch break, gumawa ng paraan sina Romeo at Juliet para magkita, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Juliet sa kanya na nasa stand ang kanyang ina.
Sinabi niyang gusto niyang masaksihan ng kanyang ina ang kanyang pagkapanalo sa MVP title para masabi niya ito sa kanyang ama. Nang ipagpatuloy ang mga laro sa ibang pagkakataon, inutusan ni Abby si Sumali na gumawa ng isang bagay laban kay Juliet, kahit na alam niyang ito ang kapalit ng tagumpay ng kanilang koponan. Sa panahon ng stick-down game, nagpumilit si Juliet na ibaba ang Black Dog pole, kaya dumating si Sumali para tulungan siya. Sa kasamaang palad, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang plano na tuparin ang utos ni Abby, at bago pa lamang nila itulak ang pole ay naapakan niya ang paa ni Juliet. Nanalo ang kanilang koponan sa larong iyon, ngunit nasaktan si Juliet, at nang ipilit ni Char na dalhin siya sa infirmary, tumanggi siya. Ang sumunod na kaganapan ay ang mixed relay, at si Juliet ay lumahok dito, kahit na siya ay nasaktan. Sa panahon ng karera, ang sakit sa kanyang paa ay naging hindi matiis, kaya siya ay bumagsak, at ang mga Whitecat ay sumugod upang suriin siya. Sinubukan din ni Romeo na gawin iyon, ngunit pinigilan siya ni Char, sinabing ito ang pinakamasama na magagawa niya. Habang pinalilibutan ng mga Whitecat si Juliet, tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya, ngunit si Abby, ang ahas na tumutusok sa likod, ay nagtanim ng binhi ng hindi pagkakasundo sa isipan ng lahat. Sinabi niya na hinahayaan niyang masayang ang lahat ng kanilang pagsusumikap, at gumawa ng ilang mga komento tungkol sa kanyang pagiging mahina. Sinubukan ni Scott na patahimikan siya, ngunit ang pinsala ay nagawa na, at ang mga tao ay nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Juliet. Maging ang mga nasa audience ay sumisigaw na alisin siya sa team hanggang sa sinigawan sila ni Romeo na tumahimik at sinuntok ang pader. Sinabi ni Char kay Abby na pagbabayaran niya ang kanyang ginawa, pagkatapos ay tinulungan niya si Juliet papunta sa infirmary. Sa infirmary, pinayuhan si Juliet na huwag nang bumalik sa tournament dahil masyadong malala ang kanyang injury. Nagalit si Romeo sa kanyang sarili dahil sa hindi niya magawang makatulong, at ipinaalam sa kanya ni Char na si Sumali ang may pananagutan sa nangyari. Matapos ipaliwanag kung paano nangyari ang aksidente, sinabi niya sa kanya na si Sumali ay masyadong walang isip para gumawa ng ganoong plano at sinabing si Abby ang mastermind. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Abby ay nagsasagawa ng isang paksayon ng digmaan kay Juliet sa mga Whitecat, at ang pagsira sa kredibilidad ni Juliet ay bahagi ng kanyang plano na pumalit. Sa kasamaang palad, wala siyang pruweba, at kung aakusahan siya nito, itatanggi niya ito, kaya't nakiusap siya kay Romeo na gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya. Sa loob ng infirmary, umiyak si Juliet habang nakaramdam siya ng kawalan at pagkatalo pagkatapos ng nangyari. Gayunpaman, tinawag siya ni Romeo, sinabing hindi siya dapat sumuko. Sinabi niya sa kanya na pumunta at panoorin ang huling kaganapan, at nangakong magpupunas ng sahig gamit ang kalunos-lunos na sarili si Abby. Pagkatapos ay bumalik siya sa arena para sa huling kaganapan, na siyang labanan ng cavalry. Habang naghahanda ang magkabilang grupo para sa laro, hiniling ni Maroo kay Romeo na kunin ang posisyon ng kabayo, ngunit hindi siya pinansin ni Romeo at pumalit sa kabalyero. Nainas dito si Maroo, at ipinahayag niya na hindi siya gagalaw kahit isang pulgada. Kaya nagsimula silang magtalo tungkol dito. Samantala, nagsimula na ang laro, at nanalo ang koponan ni Hasoki laban sa mga Whitecat. Biglang pamitik ng daliri si Abby, at parang kinokontrol, napaluhod ang babaeng karga-karga si Hasoki. Naging sanhi ito ng pagkawala ng focus ni Hasoki, at bago niya nalaman, inagaw ni Abby ang kanyang laso, kaya naalis siya sa laro. Habang nanonood si Hasoki sa gilid, napansin niya na lumiliko ang bagay-bagay at natatalo ang mga Black Dogs. Nakatulog pa sina Quinto at Kitsoy, naiwan na lamang sina Romeo at Maru upang ipagpatuloy ang laro. Di nagtagal, 3 Black Dog team na lang ang natira, at nag-alala si Romeo dahil pinalibutan sila ng mga Whitecat. Bigla niyang narinig ang boses ni Juliet na naghihikayat sa kanila na huwag sumuko. Nang tumingin siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses nito, nagulat siya nang makitang nag-cheer siya dito na nakasuot ng panlalaki. Gayunpaman, tila naniniwala si Maru na siya ay nag-cheer para sa kanya, kaya siya ay naging ganado. Nang sinubukang kunin ni Scott ang laso ni Romeo, ini-channel ni Maru ang kanyang panloob na flash, at habang gumagalaw siya, inagaw ni Romeo ang laso ni Scott. Nang ma-out na si Scott, naging mahusay na makina ang dalawa at inilabas ang natitirang mga koponan ng Whitecat, na iniwan ang koponan ni Abby sa huli.
Sinabihan sila ni Abby na huwag magyabang, dahil sigurado siyang mananalo ang kanyang koponan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang nagsalita siya kaagad. Ito ay dahil ang dalawang NPC na nakakumpleto sa kanyang koponan ay tinaze ni Quinten at Kutsoji. Sinubukan ni Abby na tawagan ang atensyon ng referee, ngunit sinabihan siya ni Maru na isara ang kanyang bitag at sinabing pinatikim lamang nila sa kanya ang kanyang sariling gawain. Napag-alaman na binayaran ni Abby ang Waterboy para maglagay ng pampatulog sa tubig na ibinigay niya sa mga Black Dogs. Si Maru lang ang nakapansin nito, kaya nagpaalam siya sa mga kaibigan, at sabay nilang pinahirapan ang Waterboy hanggang sa mapaamin nila ito. Inamin ni Maru na hindi niya iniulat ang insidente dahil natutuwa siyang panuurin ang isang tao na nawawalan ng pag-asa matapos nilang matuklasan na nasira ang kanilang mga plano. Sinabi ni Sumali kay Maru na hindi magpapatalo si Abby sa kanila at tinangka siyang sipin, ngunit nahuli ni Romeo ang kanyang binti sa himpapawid. Pagkatapos ay sinabihan niya si Abby na huminto sa pag-asa sa mga daya at labanan siya na parang lalaki. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ni Abby, at sinimulan niyang gawin ang bagay na iyon kung saan ikinwento ng isang tao ang lahat ng mga paghihirap na kanilang hinarap. Tila siya ay dating mataba at mas hindi kaaya-aya kaysa sa kasuklam-suklam na talunan, at dahil doon, siya ay nabuli. Gayunpaman, pagkatapos na magpas siya na maghiganti at mawala ng maraming timbang, nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging nangungunang alpha male sa paaralan. Matapos ideklara na aakyat na siya sa taas kahit anong mangyari ay sinuntok niya si Romeo sa mukha. Sa kasamaang palad, wala itong epekto, at gumanti si Romeo sa pamamagitan ng pahawak sa kanyang ulo at itinapon sa bleachers. Dahil out si Abby sa laro, ang mga Black Dogs ay hihirendyang panalo sa torneo, ngunit sumigaw si Romeo na hindi pa ito tapos. Tinanong ni Maru kung nabaliw na ba siya, ngunit sinabi ni Romeo na kung hindi siya nanalo laban kay Juliet, ang kanyang tagumpay laban sa mga White Cat ay walang silbi. Inakala ni Char na siya ay walang isip para dito, ngunit naunawaan ni Juliet na ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan at hiniling niya kay Char na tulungan siya. Pagkatapos ay bumaba si Juliet sa arena kasama si Char, at dalawang iba pa para harapin sina Romeo at Maru sa tinatawag ng komentarista na isang mapagpasyang laban. Nang magsimula ang laban, hindi na nagpapigil si Romeo at nilabanan niya ang lahat ng mayroon siya kay Juliet dahil alam niyang hindi ito gugustuhin sa ibang paraan. Itinugma ni Juliet ang kanyang mga pag-atake sa kanya, at hindi siya tumigil kahit na nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang nasugatang binti. Habang nagpapatuloy ang laban, nagsimulang pasayahin at palakasin ng loob ng mga manunood si Juliet dahil sa wakas ay napagtanto nilang hindi siya ang taong ipininta sa kanya ni Abby. Gayunpaman, ang parehong mga koponan ay pagod na, kaya't nagpasya silang tapusin ang mga bagay minsan at para sa lahat at inabot ang mga laso ng isa't isa. Well, iyon ang ginawa nila, ngunit si Juliet ay umiwas sa huling segundo, at ang dapat ay isang ribbon grabang ay naging isang asset grabang. Nagulat ang lahat, ngunit mas malala ang pagkabigla ni Romeo, dahil ito ang unang beses niyang makahawak ng mga asset. Kaya, bago niya namalayan, ang kanyang ilong ay naging madugong bersyon ng isang talon. Nagsimulang mag-malfunction ang utak niya, at bumagsak siya sa lupa na hindi niya namamalayan ang paligid. Sa sumunod na sandali, sumabog ang sigawan sa arena nang ipahayag si Juliet bilang panalo at MVP. Ang kawawang si Romeo ay pinagalitan ng Black Dogs dahil sa paggawa sa kanila ng isa pang labanan. Pagkalipas ng 2 araw, ginanap ang closing party, at habang ang lahat ay nagsasaya sa kanilang sarili sa ballroom, pinag-isipan ni Romeo ang kanyang mga aksyon. Iniwan siya ng kanyang kapwa Black Dogs na nakaluhod sa tabi ng fountain na may ilang mga bricks sa kanyang tuhod bilang parusa sa pagpapatalo sa kanila sa tournament. Sa kabutihang palad para sa kanya, hinanap siya ni Juliet at hiniling na makipagsayaw sa kanya, na malugod niyang sinang-ayunan. Gayunpaman, inamin niyang hindi niya alam kung paano gawin ang lahat ng magarbong moves at dances na iyon, kaya hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya kung paano sumayaw ang kanyang mga tao. Ginawa niya, at habang sumasayaw sila, pinasalamatan siya ni Juliet sa pagtulong sa kanya na patunayan ang kanyang halaga sa mga laro at nangakong ibabalik ang pabor balang araw. Makalipas ang 1 buwan, nilanat si Romeo dahil pinaghirapan niya ang kanyang sarili sa pagsisikap na makabawi sa Black Dogs para sa pagkatalo niya sa tournament. Buti na lang at nandoon si Hasoki para alagaan siya,
Ngunit nang ibinulong niya ang pangalan ni Juliet habang natutulog, pinisil nito ang tubig mula sa isang tuwalya sa mukha nito sa inis. Pagkatapos, dumating ang ilang estudyante ng Black Dog para kaladkarin siya, na nagsasabing may apurahang bagay na kailangan niya ng atensyon dahil siya ang kanilang bagong pinuno. Naiwang mag-isa si Romeo, at naalala niya ang huling pagkakataong nagkasakit siya, noong bata pa siya. Nais din niyang makita si Juliet, at tulad ng salamangka, narinig niya ang boses nito na tumatawag sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng kanyang kama na nakasuot ng panlalaki. Nagulat siya nang makita siya ngunit inakala niyang likha lamang ito ng kanyang imahinasyon. Kaya, nang tanungin niya kung may gusto siyang gawin para sa kanya, hiniling niya sa kanya na linisin ang kanyang mga tainga. Naisip ni Juliet na wala siyang katuturan kaya tinapik niya ang mukha nito para subukang gisingin. Doon niya napagtanto na hindi siya nananaginip. Dahil sa kahihiyan, hiniling niya sa kanya na umalis, ngunit pinilit ni Juliet na manatili upang alagaan siya pabalik sa kalusugan. Matapos pilitin siyang humiga, inilibot niya ang paningin sa paligid ng kanyang silid at tinanong kung bakit ito ay tila isang basurahan. Ipinaliwanag ni Romeo na pagkatapos ng kanyang kalokohan noong sports festival, napilitan siyang matulog sa storage room, at ang kanyang tungkulin bilang leader ay ibinigay kay Hasoki. Sumama ang loob ni Juliet sa kanya at nag-alok na ayusin ng kaunti ang lugar, ngunit habang ginagawa niya iyon, nakatagpo siya ng isang pang-adultong magazine. Nanumpa si Romeo na hindi niya ito pag-aari at sinabi sa kanya na ibinigay ito ni Kutsuji sa kanya, dahil inaakala niyang magiging interesado siyang tumingin sa mga plot armor. Hindi siya pinaniwalaan ni Juliet, kaya sinubukan niyang kumbansihin siya sa pagsasabing ang mga asset niya lang ang kinaiinteresan niya, ngunit lalo lang nitong pinalala ang mga bagay. Matapos mapagtanto na itinuring niya na siya ngayon na isang maruming mag-isip, nahiga si Romeo sa kama na nahihiya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Juliet na kukuha siya ng makakain at lumabas ng kanyang silid. Ngunit dahil hindi siya pamilyar sa Black Dog Dorm, natagalan siya upang mahanap ang dining hall. Matapos makuha ang isang mansanas at isang pitchel ng tubig, bumalik siya sa silid ni Romeo ngunit nawala. Habang sinusubukan niyang hanapin ang daan pabalik, nakasalubong niya si Morrow, na kumain ng mansanas nang malaman niyang para kay Romeo iyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong sa kanya, na nagpaisip sa kanya kung naghihinala siya sa kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang iwasang sagutin ang mga tanong nito, kaya hinaranggan niya ang kanyang landas at sinabing hindi niya ito hahayaang umalis hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan tungkol sa kung sino siya. Sa takot, hinagis ni Juliet ang tray sa kanya, binasa siya sa tubig bago tumakbo palayo, ngunit wala siyang ideya kung saan pupunta. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng bukas na pinto at nagpas siyang magtago doon sandali, ngunit natuklasan niyang hindi sinasadyang nakapasok siya sa banyo ng babae matapos mahulog sa paliguan. Naghiyawan ang mga babae nang makita siya dahil naniniwala silang lalaki siya, at tumakbo pabalik sa kwarto ni Romeo ang kawawang Juliet. Nagulat si Romeo nang makitang basang-basa ito, kaya binigay nito ang kanyang uniforme para magpalit. Pinaharap siya ni Juliet sa dingding habang nagpapalit, at iyon ang pinakamahirap na bagay na kailangan niyang gawin sa buong buhay niya, dahil ang kanyang isip ay patuloy na nagpapakita sa kanya ng maraming mga imahe. Bigla niya itong naramdaman sa likuran niya, at nang lumingon siya, tinusok siya nito sa mga mata. Pagkatapos nito, natapos na siyang magbihis, ngunit ang kanyang damit ay masyadong malaki at patuloy na nahuhulog. Habang siya ay nagrereklamo tungkol sa mga damit, si Kutsuji ay kumatok sa pinto at hiniling kay Romeo na ibalik ang kanyang magazine dahil gusto niyang alisin ang laman ng kanyang asset. Patuloy siyang kumakatok, ngunit hindi sumasagot si Romeo, kaya inakala niyang tulog na ito at umalis. Sa loob ng silid, sinubukan ni Romeo na huwag gumalaw dahil nakahiga si Juliet sa ibabaw niya, gamit ang kanyang kumot para itago ang sarili. Nang matiyak nilang wala na si Kutsuji, humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagtalon sa kanyang kama at sinabing nakalimutan niyang nakalock ang pinto. Nang makaupo siya, nakita niyang mas mainit pa sa kalan si Romeo at inaakala niyang tumaas ang lagnat nito, hindi niya namalayan na siya ang dahilan. Gayunpaman, nanatili siya sa tabi nito, kumakanta ng Blink Twice hanggang sa humina ang lagnat nito at iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kantang kinakanta niya ay isang bagay na narinig niya noon, kaya tinanong niya kung saan niya ito natutunan.
Sinabi ni Juliet na lagi itong kinakanta ng kanyang ama sa kanya dahil sikat na kanta ito sa kanyang bansa. Umayos siya ng upo, at pagkatapos niyang kunin ang temperatura niya at makumpirma na wala na ang lagnat nito, nagpasalamat siya sa pag-aalaga sa kanya. Nang iminungkahi na umalis na siya dahil maayos na siya, inamin ni Juliet na pumunta siya dahil gusto niya itong makita at hindi dahil alam niyang may sakit ito. Ang impormasyong ito ay nagpainit muli kay Romeo, at si Juliet nabalisa sa pag-aakalang bumalik ang kanyang lagnat. Makalipas ang ilang araw, nakahiga si Romeo sa ilalim ng isang bangko para makausap niya si Juliet, na nakatayo sa sewer drain. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang at tinanong kung gusto niyang dumalo dito kasama niya, at sinabi niya na oo. Gayunpaman, sinabi ni Juliet na ayaw niyang magbihis bilang Hulyo dahil kay Morrow, at nangakong tatakas siya sa kaibigan niya para sabay silang manood ng paputok. Sa sandaling iwan siya nito mag-isa, lumabas siya mula sa ilalim ng bench at nag-cheer ng malakas dahil excited siyang manood ng fireworks kasama niya. Sa susunod na sandali, nahulog ang isang babae mula sa puno at sa kanyang mga bisig, kaya tinanong niya kung sino siya. Hindi sinagot ni Kocho ang tanong na ito, ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga asset. Humingi ng paumanhin si Romeo, at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga kamay dahil ginawa itong parang surfboard. Nagpagalit ito sa kanya, kaya tinawag niya itong walang respeto, ngunit walang pakialam si Romeo at sinabi niyang dapat itong magpasalamat sa pagligtas sa kanya. Kaya, kinagat siya. Sinubukan ni Romeo na iwaksi ang masugid na tila asong babae, ngunit hindi niya binitawan hanggang sa mahulog si Tyria sa puno at sa ibabaw ng ulo ni Romeo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kocho na tingnan ang mga uniforme, umaasa na ang ating bida ay matanto na sila ay mga prefect, ngunit hindi niya ginawa. Nang banggitin niyang second year na sila, nagulat siya ngunit tinanong niya kung ano ang kinalaman nito sa pag-akyat nila sa mga puno. Ipinaliwanag ni Tyrion na umakyat sila sa puno para iligtas ang isang pusa, at habang nagsasalita pa sila, dumating si Hasoki. Kaagad pagkatapos niyang makita ang mga babae, nakilala niya ang mga ito at humingi ng tawad sa kanila sa ngalan ni Romeo dahil alam niyang naging walang galang ito sa kanila. Tinanong ni Romeo kung bakit siya humihingi ng tawad sa kanila, kaya ipinaliwanag niya sa mabagal na utak na tulala na ang kambal ay hindi lamang mga estudyante sa ikalawang taon. Prefect din sila. Gayunpaman, hindi natakot si Romeo at sinabing hindi siya natatakot dahil lamang sa sila ay mga prefects. Nasaktan si Kocho sa kanyang pahayag ngunit sinabi nitong hindi makatuwirang parusahan siya dahil ipinanganak siyang isang walang muwang. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya sa ilalim ng bangko, at sumagot si Romeo na gumagawa siya ng mga plano kasama ang mga langgam. Ang mga babae ay tumingin sa kanya ng may habag, iniisip na ang kanyang kalungkutan ay nagtulak sa kanya upang makipag-usap sa mga insekto. Nag-alok pa si Hasoki na ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit nagalit siya at umalis. Maya-maya, pagbalik niya sa dorm, nakita niyang komportable ang mga babae sa kwarto niya. Hiniling niya sa kanila na umalis, ngunit tumanggi sila, na gustong tumambay. Nang mapilitan siya, ipinakita sa kanya ang rosaryo ni Juliet at tinanong kung bakit siya nagkaroon nito. Sa kanyang pagmamadali upang kunin ito mula kay Tyria, hindi niya sinasadyang naitulak siya sa kama, na nagudyok kay Kocho na akusahan siya ng panliligalig. Napagtanto niya ang posisyon na inilagay niya kay Tyria, mabilis siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, dahil hindi magkatugma ang utak at bibig niya, tinanong niya kung kambal ba talaga sila dahil napansin niyang pwedeng pumasa si Tyria para sa isang mini asset contest. Na-offend si Kocho na minaliit niya ang kanyang asset dahil sa tila pangkatawan niya na parang isang batang lalaki, ngunit hinayaan niya ang kanyang inis at tinanong kung bakit sabik siyang kunin ang rosaryo. Sa halip na sumagot, tumakbo si Romeo palabas ng silid, at nang sundan siya ng kambal, hindi na nila ito mahanap, kaya napagpasyahan nilang hanapin siya sa festival. Pagdating nila sa festival, napansin ng kambal na nandoon na ang ibang mga estudyante. Namangha si Tyria, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na naroon sila para magtrabaho, hindi magsaya. Pagkatapos, nakita ni Kocho ang isang nakangisi na si Romeo na nangangarap na manood ng fireworks kasama si Juliet. Nang sa wakas ay napansin niya ang kambal, mabilis siyang tumakbo upang iwasan ang mga ito, ngunit hinabol siya ng mga babae. Nang hindi nila siya mahanap, iminungkahi ni Tyria na maghanap sa kagubatan. Samantala,
hinahanap din ni Juliet si Romeo, at nang magpakita ito sa kanya, napasigaw ito sa takot, ngunit mabilis itong hinayla sa mga palumpong upang magtago sa kambal. Sa kasamaang palad, natapakan niya ang isang stick, na nagpaalerto sa kambal. Nagkataon namang may mga baka sa malapit kaya naman nagtago sa likod sina Romeo at Juliet para hindi makita. Pagkatapos ay nakahanap sila ng iba pang malikhain ngunit walang isip na mga paraan upang maiwasan ang kambal, tulad ng paglangoy sa isang lawa, kumalambutan na parang Tarzan, pagtalon sa salamin na bintana, at pagtakbo sa paligid ng pagdiriwang na parang baliw hanggang sa tuluyan na silang nagtago sa loob ng isang bar aisles. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Romeo na ang pagtatago doon ay isang masamang ideya dahil si Juliet ay nakaipit sa kanya, at ang kanyang joystick ay nakadikit sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng malambot na katawan nito na dumaikit sa kanya ay naging dahilan upang magsimulang magkaroon ng mga kakaibang pag-iisip ang ating bida. Nang subukan niyang alisin ang mga kaisipang iyon sa kanyang isipan, binisita siya ng isang maliit na anghel at isang demonyo. Ang parehong anghel ay may iba't ibang opinyon, ngunit kapag ang ilang iba pang random na dod ay nagpakita, sila ay magkasama at pinahirapan siya. Sa puntong iyon, sawa na si Romeo, kaya tumingin siya sa butas ng bar aisles para tingnan kung nakaalis na ang kambal. Hindi pa sila umalis, patuloy niyang pinagmamasdan ang mga ito at nakita niya kung paano nila mabilis na pinabagsak ang ilang mga hindi masupol na estudyante, pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang kinatatayuan na parang mga manakan. Binuksan ni Romeo ang bar aisles at pinahintay si Juliet habang may inaasikaso. Pagkatapos ay pinaputukan niya ng larwang baril ang ulo ni Cocho, para agawin ang atensyon ng kambal at hinamon sila sa iba't ibang laro. Nag-alinlangan sila noong una, ngunit pagkatapos niyang magbanta na wawasakin ang mga stalls kapag hindi sila maglalaro, pumayag sila. Naglaro sila ng ilang laro, kabilang ang paligsahan sa pagkain ng ice cream. Pagkatapos, nang matapos ang mga laro, nakaramdam ng pagkadismaya si Cocho, ngunit sinabi sa kanya ni Romeo na ang kanyang parusa sa pagkatalo ay makipaglaro muli sa kanila kung gusto nila, na nagpasigla sa kanyang espiritu. Pagkatapos ay isiniwalat niya na alam niyang wala silang mga kaibigan dahil nagtanong siya sa kanilang mga kaklase, at sinabi niyang hinamon niya sila dahil gusto niyang i-enjoy nila ang festival tulad ng iba. Nang tumakbo ang mga babae, biglang naalala ni Romeo si Juliet sa barrel at nagmamadaling bumalik, umaasang maabot siya bago magsimula ang paputok. Nakalulungkot, hindi siya kasing bilis ni The Flash, kaya sa kalagitnaan ng pagtakbo, nagsimula ang mga paputok, at napagtanto niyang nanalo lang siya ng parangal para sa pinakawalang kakayahan na kasintahan kailanman. Nang maglaon, pagkaalis ng lahat sa festival, binuksan niya ang bar aisles upang palabasin si Juliet at magmakaawa sa kanya na patawarin siya. Sinabi sa kanya ni Juliet na hindi siya galit, kaya iminungkahi niyang magsindi sila ng mga sparkler dahil hindi sila nakakapanood ng fireworks ng magkasama, at pumayag siya. Makalipas ang ilang linggo, nag-alok si Romeo na utusan ang kambal dahil gusto niyang pumunta sa bayan para bumili ng regalo sa kaarawan ni Juliet. Pagdating niya sa bayan, nakita niya ang isang puting stuffed cat, na sa tingin niya ay magandang regalo ito para kay Juliet, kaya kinuha niya ito. Sa kasamaang palad, hinawakan niya ito kasabay ni Char, at patuloy itong hinihila ng dalawa sa pagitan nila hanggang sa mapunit. Sinisi siya ni Romeo sa pagsira nito, ngunit sinabi niyang siya ang may kasalanan, at doon sila nagsimulang magtalo hanggang sa may dumating na pulis. Pinagsabihan sila ng lalaki na masyadong maingay, ngunit nang mapansin niyang ang babaeng estudyante ay si Char, humingi ito ng tawad. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mayroong mga kaguluhan sa bayan, at pinayuhan siya na bumalik sa paaralan dahil wala siyang escort sa kanya. Sinabi ni Char na gagawin niya at hinayla si Romeo sa isang malapit na tindahan upang baguhin ang kanyang hitsura. Nang muli silang nagpakita, nakasuot ng blonde na peluka si Romeo at nakasuot ng uniforme ng white cat. Sinubukan ng pulis na makipagtalo sa desisyon ni Char ngunit iginiit na si Romeo ang kanyang escort. Pagkatapos nilang lumayo sa lalaki, pumunta sila sa isang eskinita para mag-usap, at sinabi sa kanya ni Romeo na hindi niya pinahahalagahan ang pagtrato nito sa kanya na parang Barbie doll. Nakipagtalo si Char na wala siyang ibang pagpipilian, kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya mananatili at tumalikod para umalis. Bago pa siya makalayo, sinabi niya sa kanya na kung mananatili siya sa kanya, sasabihin niya sa kanya kung anong regalo ang gusto ni Juliet, kaya bumalik siya.
Pagkaraan ng ilang sandali na maglibot sa bayan, pumasok sila sa isang mamahaling tindahan. Sinubukan ni Romeo na kumilos ng hindi interesado, ngunit nang magsimulang pumili si Char ng ilang mga item at pag-usapan kung gaano kaganda ang hitsura nito kay Juliet, natuwa siya. Na-nosebleed pa nga ang talunan, pero hindi iyon naging hadlang kay Char na mamili pa ng mga item. Ilang saglit pa pagkalabas nila sa tindahan, umulan, kaya dali-dali silang humanap ng mapagpapalipasan sa ulan. Habang naghihintay sila, tinanggal ni Char ang kanyang blazer at sinubukang pigain ito. Dahil hindi ito magawang maayos, pumalit si Romeo ngunit gumamit ng sobrang lakas, dahilan para mapunit ang blazer sa ilang lugar. Ininsulto siya ni Char, pero sinabihan lang siya nito na ibalik ito. Nang mapansin niyang umiiwas siya sa eye contact dahil lumalabas ang asset nito sa shirt niya, nagpasya siyang asarin siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay higit na may karanasan kaysa kay Juliet at sinabing kung pumayag siyang makipaghiwalay kay Juliet, maaari niyang isabuhay ang kanyang mga kagustuhan sa kanya. Bilang tugon sa kanyang kahilingan, pinitik ni Romeo ang kanyang noo at sinabi sa kanya na hindi siya interesado sa isang babae na tulad niya, kaya sinipa niya ito sa inis. Dahil sa wakas ay tumigil na ang ulan, sinabi ni Char sa kanya na hindi na niya kailangan ang kanyang mga serbisyo sa pag-escort at pagkatapos ay umalis. Nang makarating siya sa isang tahimik na bahagi ng bayan, tinambangan siya ng dalawang lalaki, ngunit pinabagsak niya ang humawak sa kanya. Habang sinasabi niya sa pangalawa na huwag siyang maliitin dahil babae siya, nagpakita si Romeo. Gamaan ang pakiramdam ng lalaki dahil nakasuot ng black dog uniform si Romeo kaya naman hiniling niya ito na tulungan siyang harapin si Char. Tumugon si Romeo sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa dingding, kaya tinanong ni Char kung bakit niya ito niligtas, at sinabi niya sa kanya na ginawa niya ito dahil alam niyang malulungkot si Juliet kapag nasaktan siya. Nagulat si Char sa sagot nito at napahagalpak ng tawa nang tawagin siya nitong talunan. Nang maglaon, habang sila ay nakatayo habang pinapanood ang paglubog ng araw, inihayag ni Char na gustong makasama siya ni Juliet sa kanyang kaarawan at inamin na nagseselos siya sa kanya dahil doon. Ibinigay nito sa kanya ang shopping bag na hindi niya sinabing gantimpala sa pagiging escort niya. Pagkaalis niya, binuksan ni Romeo ang bag at nagulat siya nang makitang binigyan siya nito ng panloob na damit. Kinagabihan, pagdating niya sa harap ng kanyang dorm, dumapo sa kanya ang message arrow ni Juliet. Kaya, binasa niya ang note at pinuntahan siya sa library. Pagdating niya, tinanong niya ito kung gusto niyang makasama siya sa kaarawan niya, at sinabi niyang oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto niyang ibigay sa kanya bilang regalo, at sinabi ni Juliet sa kanya na gusto niya ng isang pares ng mga accessories. Maya-maya, pagbalik ni Romeo sa kanyang silid, nagulat siya nang makitang naghihintay sa kanya si It's Okay at ang kambal. Nang makita si It's Okay ay nanlamig ang dugo ni Romeo dahil hindi lang si It's Okay ang kinatawan ng Black Dog, siya rin ang kanyang nakatatandang kapatid, at natakot siya sa kanya. Walang patumpik-tampak, nilapitan ni It's Okay si Romeo at tinanong kung bakit may rosaryo siya sa kanyang silid. Nagulat si Romeo at Has Okay, ngunit sinabi ni Has Okay kay It's Okay na binili ni Romeo ang rosaryo para sa kanya dahil sinabi nito sa kanya na gusto niya ng isang bagay na makintab. Hindi kumbinsido si It's Okay sa sagot nito, kaya tinanong niya si Romeo kung bakit may mga saplot ng panloob siya sa kanyang silid, ang tinutukoy ay ang red along ibinigay sa kanya ni Char kanina. Bago pa makapagsalita si Romeo, tinanong ni It's Okay kung ang mga naging pag-uugali niya kamakailan ay dahil nakikipag-date siya sa isang white cat girl. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang mga bansa ay nasa bingit ng digmaan at sinabi na kung matuklasan niya na siya ay tunay na nakikipagkapatiran sa kaaway, siya ay paaalisin at palalayasin sa kanilang pamilya. Bigla niya itong hinawakan sa kwelyo at itinaas sa ere na parang wala lang. Kaya, kumapit si Tyria kay Romeo, umaasang bibitawan siya ni It's Okay. Nang hindi niya ginawa, sinaktan siya ni Cocho, hinihiling na iwanan niya si Romeo. Kaya, ginawa niya. Gayunpaman, sinabi niya na si Romeo ay sasailalim sa surveillance sa loob ng 1 linggo at palalayain lamang kapag naalis na ang kanyang mga pagdududa. Hindi natuwa si Romeo sa desisyong ito dahil eksaktong 1 linggo na ang kaarawan ni Juliet, at hindi niya kayang pabayaan siya. Kinabukasan, gumawa ng cookie si Juliet, at pagkatapos matikman ng kusinira, sinabi niya sa kanya na masarap ang mga ito. Ipinagmamalaki ang kanyang paglikha,
dinala ni Juliet ang cookies sa paaralan at ibinigay ang ilan kina Char at Scott. Pareho nilang pinuri ang cookies, at iyon ay nagpasaya sa kanya, dahil ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay na masarap. Pagkatapos, narinig nila ang isang estudyante na nagsasabi na si Romeo ay naglalakad sa paligid ng paaralan kasama ang mga prefect, kaya pinuntahan nila kung ito ay totoo. Hindi pinansin ni Kocho ang kanilang audience, tinanong ni Kocho si Romeo kung bakit hindi sila close ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Romeo na kahit na nakita ng lahat si Itsuki bilang isang magiliw na alpha male, siya ang balakid ng kanyang pag-iral. Ikinwento niya sa kanila ang mga bagay na ginawa sa kanya ni Itsuki, ang ilan sa mga ito ay kasama ang pananampal sa kanya kapag siya ay maling kumikilos, paghagupit sa kanya kapag siya ay may sagot na mali, at maging ang oras ng kanyang banyo. Habang lumilipas ang taon, tinupad ni Itsuki ang kanyang salita at pinasundan siya ni Romeo kung saan-saan, kaya hindi man lang makausap ni Romeo si Juliet. Isang hapon, pagkatapos magkaroon ng matinding pagsasanay sa kendo ang magkapatid, tinulungan ni Hasoki si Romeo na maglakad papunta sa dorm, at sa kanilang paglalakbay, sinubukan niyang palakasin ang loob nito. Gayunpaman, ibinunyag ni Romeo na nagkukunwari lamang siyang nananatili sa utos dahil alam niyang ibababa ng kanyang kapatid ang kanyang bantay kung sa tingin niya ay nakontrol siya nito. Sinabihan ni Hasoki si Romeo na huwag maging walang isip at ipinaalala sa kanya ang banta ni Itsuki na papatalsikan siya. Ngunit tiniyak niya sa kanya na hinding-hindi ito mangyayari. Pagkatapos niyang lumayo, nilapitan ni Juliet si Hasoki at tinanong kung ano ang nangyayari. Noong gabi bago ang kaarawan ni Juliet, sinubukan ni Romeo na lumabas ng kanyang dorm para makita niya ito at ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Gayunpaman, na-anticipate na ni Itsuki na si Romeo ay magtatangka ng pagtakas, kaya naghintay siya sa labas ng gate ng dorm. Nang makita niya si Romeo, inutusan niya itong bumalik sa kanyang silid, ngunit tumanggi si Romeo, kaya't sinuntok niya ito. Nang si Romeo ay duguan at napahirapan, itinapon siya ni Itsuki sa isang shed at ikinulong siya doon upang pagnilayan ang kanyang mga aksyon. Hindi nagtagal, bumalik si Itsuki sa kanyang dorm. Binuksan ng kambal ang shed at sinabi kay Romeo na nangyari ang lahat ayon sa sinabi niya. Nabatid na pinuntahan ni Romeo ang kambal ilang oras bago ito nagtangkang tumakas, at nakumbinsi ang mga ito na tulungan siya. Pinasalamatan sila ni Romeo sa pagsadyop sa kanya, ngunit binalaan siya ni Kocho na kung hindi siya babalik sa lalong madaling panahon, si Itsuki ay magagalit sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo si Romeo patungo sa fountain, kung saan sasalubungin niya si Juliet, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng pagkahilo. Bigla siyang napatigil sa pagtakbo at natamba pero nagulat siya nang hindi siya bumagsak sa lupa. Nang mapagtantong nasa kandangan siya ni Juliet, tinanong niya kung bakit siya naroon at hindi sa fountain. Sinabi ni Juliet na pupunta siya para pigilan siya dahil sinabi na sa kanya ni Hasoki ang lahat. Nang magsimula siyang umiyak at sinisisi ang sarili sa kanyang suliranin, sinubukan ni Romeo na tiyakin sa kanya na magiging maayos ang lahat, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Juliet at patuloy na humingi ng tawad. Kinabukasan, sinubukan ni Romeo na kausapin si Juliet sa pamamagitan ng pag-corner sa kanya sa hallway, ngunit itinulak niya ito sa lupa at sinabing ayaw niya itong makita. Pagkaalis niya, nanatili si Romeo sa lupa hanggang sa aksidenteng natapakan siya ni Hasoki papunta sa klase. Dahil maputi siya na parang multo at hindi tumutugon, dinala siya nito sa infirmary. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang pakiramdam, sinabi niya sa kanya ang nangyari, at sinabi ni Hasoki na siya ay nakabatay sa desisyon ni Juliet. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kalungkot si Romeo, iminungkahi niya na laktawan nila ang mga klase para sa natitirang bahagi ng araw. Naglaro sila ng bilyar, pagkatapos ay nagpunta sa mga alagang hayop na tupa sa bukid, ngunit ang mga tupa ay walang gustong gawin kay Romeo. Gayunpaman, pinalibutan nila si Hasoki at sinimulang dilaan ang buong katawan, na ipinahayag sa kanya na oras na para magpatuloy. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang bell tower, at sa sobrang tuwa ni Hasoki sa tanawin ay muntik na siyang matamba. Buti na lang at sakto namang hinayla siya pabalik ni Romeo, at pagkatapos niyang magpasalamat, napagtanto niyang nakahawak pa rin sa bewang niya ang mga braso nito. Dahil dito ay nagalak ang mga paru-paro sa kanyang tiyan, kaya lumayo siya at nagsimulang iuntog ang kanyang ulo sa dingding. Nang hindi na niya naramdaman ang pagnanais ng isang sesyon sa kanya, tumigil siya at tiniyak sa kanya na ayos lang siya.
Iminungkahi ni Romeo na bumalik sila sa dorm, ngunit nang sabihin ni Hasoki na gusto niyang pumunta muli sa lugar na ito, bigla niyang naalala si Juliet at muling nalungkot. Samantala, si Juliet naman ay nasa loob ng kanyang silid na lumulubog sa lungkot dahil hindi niya makita si Romeo. Pagpasok ni Char, ilang beses niyang tinawag ang pangalan niya bago niya napansing nandoon siya. Nang humingi ng paumanhin si Juliet sa pagkabalisa, napansin ni Char ang cookies na balak ibigay ni Juliet kay Romeo noong nakaraang gabi. Tinanong niya si Juliet kung bakit mayroon pa rin siya nito, at nagsinungaling si Juliet na para sa kanya ang cookies, ngunit alam ni Char na kasinungalingan iyon. Pinilit niyang sabihin sa kanya ni Juliet ang nangyari, at sinabi ni Juliet na nasaktan niya si Romeo. Habang ipinaliwanag niya ang nangyari, nagsimula siyang umiyak at sa wakas ay inamin niya na hindi niya kayang malayo kay Romeo. Ilang sandali pa, hinanap ni Char si Romeo at nakitang kasama ni Hasoki. Dahil mahilig siyang manggulo, sinampal niya ang mga asset ni Heizuki at sinabi sa kanya na kung ginamit niya ang mga ito para mahuli si Romeo matagal na ang nakalipas, hindi sana maghihirap ngayon si Juliet. Pagkatapos ay ibinigay niya ang cookies kay Romeo, at sinabi sa kanya na gustong ibigay ito ni Juliet sa kanya noong nakaraang araw. Pagkatapos niyang kolektahin ang mga ito, sinabi niya sa kanya na maghahanda siya para sa birthday party ni Juliet. Tinikman ni Romeo ang cookies pagkaalis niya at umiyak dahil sa sarap ng lasa. Pagkatapos ay tinanong niya si Hasoki kung interesado ba siya sa pag-crash ng party ni Juliet tulad ng ginagawa nila bawat taon, at sinabi niya na oo. Nang maglaon, pinuntahan ni Juliet si Carlo, ang kinatawan ng estudyante ng White Cat, ngunit bago niya masabi kung bakit siya pumunta dito, isang estudyante ang pumasok sa silid at ipinaalam sa kanila na sinalakay ng mga Black Dorm ang dorm. Kaagad, sinubukan ni Juliet na puntahan kung ano ang nangyayari, ngunit pinigilan siya ni Carlo, sinabing siya ang kanilang pakay, kaya minabuti niyang lumayo. Sa ibaba, hiniling ni Romeo at ng kanyang grupo na may hawak ng pie na magpakita si Juliet, ngunit biglang nagpakita si Scott kasama ang ilang estudyante ng White Cat na may hawak ding pie. Nauwi ito sa matinding bakbakan ng pie throwing, ngunit hindi nakisali si Romeo at umakyat siya para hanapin si Juliet. Dahil hindi siya pamilyar sa White Cat dorm, wala siyang ideya kung saan pupunta. Habang siya ay tumitingin sa paligid, tumalon si Sumali at hinawakan siya. Napagtanto nito na malapit lang pala si Abby, ngunit nang dumilat siya ay isang palaboy na may pula ang buhok ang nakita niya. Sa masusing inspection, nakita niyang ang palaboy ay si Abby. Kaya, tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Abby na matapos matuklasan ang kanyang panlilinlang sa sports festival, pinalayas siya sa dorm at naninirahan sa bakuran mula noon. Sinabi niyang huhulihin niya si Romeo at ihahatid siya sa White Cats para payagan siya nitong makabalik. Hindi nag-alala si Romeo sa kanya dahil mahina siya, ngunit nag-aalala siya na hindi siya makakawala sa pagkakahawak sa kamay ni Sumali. Gayunpaman, nang maalala niyang baliw ang dalaga kay Abby, ginamit niya iyon laban sa kanya. Sinabi nito sa kanya na nagseselo si Abby dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya, at naniwala naman agad ang dalaga. Binitawan niya si Romeo at yumakap kay Abby, pinayagan si Romeo na makaakyat sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Doon, mas marami siyang nakilalang estudyante ng White Cat na sinubukan siyang sunggaban, ngunit hinayla siya ni Carlo papunta sa bubong. Walang tiwala si Romeo kay Carlo, at hindi rin nakakatulong na masyado itong kainahinala, kaya sinubukan niyang takasan ito. Sinundan siya ni Carlo at sinabi sa kanya na si Juliet ay nasa corner room sa ika-4 na palapag. Tinanong ni Romeo kung bakit niya siya tinutulungan, at sinabi ni Carlo na ito ay dahil nag-enjoy siya sa paglalaro. Sinabi niya na ang maliit na laro ng pie ni Romeo ay isang buga ng sariwang hangin, at gusto niyang maging bahagi nito. Maya-maya lang ay dumating na si Syra at isang grupo ng mga White Cat students, at pinagalitan ni Syra si Carlo dahil sa pakikipaglaro kay Romeo. Nagreklamo si Carlo na sinira niya ang kanyang kasiyahan at ipinakilala ang kanyang sarili kay Romeo bilang kinatawan ng White Cat. Pagkatapos ay pinayuhan ni Syra si Romeo na sumuko dahil hindi niya sila malalampasan, at idinagdag ni Carlo na kung susubukan niyang lumaban, maaaring maging magulo ang mga bagay. Samantala, pilit na binuksan ni Juliet ang pinto ng kwartong pinagkulungan sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, malakas ang kanyang determinasyon na makita si Romeo, kaya nagpa siya siyang tumakas sa silid sa pamamagitan ng bintana.
Bumalik sa ikatlong palapag, si Romeo ay pinahirapan ni Carlo, ngunit hindi iyon naging hadlang upang subukang lampasan siya. Bigla niyang sinunggaban si Carlo at ibinato sa mukha niya ang blazer niya, pero inalis ito ni Carlo. Sinabi niya kay Romeo na hindi uubra ang kanyang munting pakulo, ngunit ngumiti si Romeo at hiniling siya na tumingin sa ibaba. Nang gawin niya ito, natuklasan niya na ang kanyang mga binti ay nakatali ng sinturon. Nang makitang na-distract si Carlo, tumakbo si Romeo patungo sa bintana at tumalon mula rito. Inakala ng lahat na baliw siya, ngunit hindi nila alam na naghihintay si Juliet sa balkonahe sa ikaapat na palapag. Kaya, nang tumalon si Romeo sa bintana, naabutan niya ito. Nang tumingin si Scott sa bintana, wala na si Romeo, na ikinagulat niya dahil hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Kasabay nito, ang kambal ay pumasok sa opisina ni It's Okay at ipinaalam sa kanya na ang mga unang taon ay sumugod upang i-crash ang party ni Juliet. Sa balkonahe ng White Cat Dorm, nag-usap ang magkasintahan, at sinabi ni Juliet kay Romeo kung paano siya nakarating sa balkonahe mula sa bintana. Dahil dito, pinagalitan siya ni Romeo, sinabing delikado ang kanyang ginawa, ngunit ikinatuwiran ni Juliet na siya ang gumagawa ng isang bagay na mapanganib sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang dorm. Nagsimula siyang umiyak nang sabihin niya sa kanya na nag-aalala siyang may masamang mangyari sa kanya kapag nalaman ng kanyang kapatid ang ginawa niya. Kinomfort siya ni Romeo at sinabing pumunta siya dahil gusto niyang batiin siya ng maligayang kaarawan. Dahil dito, sinabi niya sa kanya na siya ang pinakawalang isip na taong nakilala niya, dahil ang kanyang dahilan ay napakawalang isip at hindi katumbas ng panganib na kinuha niya. Sa patuloy niyang pagiyak, inamin niyang mahal niya ito, at nagsimulang umiyak si Romeo dahil dito. Gayunpaman, niyakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos ay bumaba sila at gumawa ng isang detalyadong palabas sa pamamagitan ng paghampas sa mukha ng isa't isa ng mga pay, pagkatapos ay inihayag nila na ang laban ay isang tabla. Sa kasamaang palad para sa kanila, pinili ni It's Okay na muling magpakita sa sandaling iyon, at naglakad siya pasulong patungo kay Romeo, huminto lamang kapag sila ay magkaharap. Tinanong niya si Romeo kung ang white cat na kasabwat niya ay si Juliet. Hindi inaasahan ang tanong kaya hindi sigurado sina Romeo at Juliet kung ano ang isasagot. Inilista ni It's Okay ang lahat ng mga pahiwatig na nakakumbinsi sa kanya na sina Romeo at Juliet ay nag-iibigan, na naging dahilan upang ang lahat ng mga estudyante ay magsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Sinabi ni Juliet na ang lahat ng mga bagay na iyon ay walang kahulugan, kaya't inilabas ni It's Okay ang panloob na damit at ipinakita ito sa lahat. Tiniyak niya sa kanya na ang pagkumpirma sa kanyang laki ay magpapatunay na siya ay tama. Agad na nagsigawan ang mga tao sa silid, karamihan sa kanila ay nakadirekta kay Romeo, ngunit nagpa siya si Carlo na makialam. Sinabi niya kay It's Okay na kailangang may lohikal na paliwanag, at pagkatapos ay hiniling kay Juliet na samahan siya sa kanyang opisina upang masabi nito sa kanya ang kanyang panig. Nang simulang hilahin ni It's Okay si Romeo, natakot siya na ang lahat ng pinaghirapan niyang makamit kay Juliet ay matatapos na. Pagpapas siya na harapin ang lahat ng bagay, tumalikod siya upang sabihin ang isang bagay kay Juliet. Biglang may lumipad na espada palapit sa kanya, kaya sinalo niya ito at tumangala para makitang may isa pang espada si Juliet. Hiniling niya sa kanya na bunuotin ang espada, at sinabing makikipagduel siya laban sa kanya upang maibalik ang kanyang karangalan. Nagulat ang lahat, pati si Romeo, pero si Juliet ay seryoso talaga. At bago pa siya makausap ni Romeo, inatake siya nito. Tumanggi si Romeo na umatake at ipinagtanggol ang sarili, dahilan para sabihin ni It's Okay na komedya ang kanilang laban. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Romeo na si Juliet ay seryoso sa tunggalian, at nang sabihin niyang ipinaglalaban niya ito upang protektahan kung sino siya, naalala niya ang sandaling sinabi nito sa kanya na mahal niya siya. Ito rin ang nagpaunawa sa kanya na kung hindi sila lalaban ng totoo, ni isa sa kanila ay hindi makakamit ang kanilang mga layunin. Kaya naman, nagpa siya siyang magseryoso. Itinuro ni Juliet ang kanyang katawan at sinabi sa kanya na tamaan siya, tatapusin niya ang kanyang buhay. Ganoon din ang ginawa ni Romeo at sinabihan siyang gawin ito sa kanya, na ikinabahala ng mga nasa paligid nila. Sa sumunod na sandali, nagsalubong sila sa isa't isa, na ikinagulat ng lahat ng tumama ang dalawang espada sa kanilang katawan. Kinagabihan, habang natutulog sina Romeo at Juliet sa infirmary, si Mauro at ang iba ay nakaupo sa labas.
Sinabi ni Mauro na sa paraan ng pag-atake nila sa isa't isa, malinaw na wala silang relasyon. Pagkatapos ay inutusan nina Itsuki at Carlo ang lahat na bumalik sa kani-kanilang mga dorm, at sinabing papayagan silang makita ang kanilang mga kaibigan sa susunod na araw. Maya-maya pa ay umalis na silang lahat, at umupo sina Romeo at Juliet sa kanilang mga higaan at inilabas ang kanilang mga sirang rosaryo. Sinabi ni Juliet na natutuwa siya na naintindihan ni Romeo ang gusto nitong gawin nang itinuro nito ang kanyang katawan. Nagkataon na nang itinuro niya ang kanyang katawan, hudyat iyon para itutok ni Romeo ang kanyang espada sa kanyang rosaryo. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Juliet, at nang tanungin ni Romeo kung ano ang mali, inamin niya na natakot siya na maghiwalay sila. Dahil dito ay hinugot ni Romeo ang singsing na nasa bulsa niya. Sinabi niya na ito ang kanyang regalo sa kaarawan niya at ipinaliwanag na ito ay isang espada ng ipinangakong singsing. Sinabi niyang susubukan niyang maging prefect para mabago niya ang pamamalakad ng paaralan. Matapos maisuot ang singsing sa kanyang daliri, tinanong niya kung maghihintay siya sa pagdating ng araw na iyon. Bilang tugon sa kanyang tanong, niyakap siya ni Juliet at sinabing maghihintay siya hanggat gusto niya, na ikinatuwa ni Romeo na umalis ang kaluluwa sa kanyang katawan. Kinabukasan, nagsumbong sina Itsuki at Carlo sa kanilang mga dorm coordinator, na pinagalitan sila sa pagpayag nila Romeo at Juliet na magdulot ng eksena sa dorm. Tiniyak sa kanila ni Itsuki na hindi na ito mauulit, at ipinaalam sa kanila na nakakulong sina Romeo at Juliet sa kanilang mga dorm sa nalalabing bahagi ng linggo. Makalipas ang isang linggo, lumabas si Romeo at Juliet sa mga dorm at sumakay ng bangka sa lawa. Pagkatapos nilang sumakay sa bangka patungo sa gitna ng lawa, tinanong ni Juliet si Romeo kung seryoso ba siyang maging prefect. Sinabi sa kanya ni Romeo na siya nga at sinabing ipinaalam na niya ito sa kanyang kapatid. Gayunpaman, walang sinabi si Itsuki nang sabihin niya sa kanya, kaya sisimulan na niya ang pagiging utusan para sa mga prefect at gagawa siya ng paraan. Pagkatapos ay isinuot ni Juliet ang kanyang singsing sa kanyang daliri at sinabi sa kanya na huwag sumuko, ngunit tumangging magsabi ng anupaman. Sinubukan siya ni Romeo na magsalita, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa tubig. Kaya, inabot siya ni Juliet para tulungan siya, at pareho silang muling nilikha ang iconic na eksena ni Jack at Rose. Sinabi ni Juliet kay Romeo na isang araw, kikilalanan ng mga tao ang kanilang relasyon.